Si Ragna ang pinakatalo ng lalaki, na binyansagang pinakamasama at hindi man lang naging dragon hunter tulad ng iba, hanggang sa mahiwagang nagawa niyang gisingin ang kanyang sarili sa hinaharap, na nagbukas ng espesyal na kakaibang kapangyarihan at naging pinakamalakas na dragon hunter, pati ang pagpaslang sa dragon god para sa paghihiganti. Sa mundong puno ng mga dragon, ang mga tao ay naghahanap ng proteksyon sa pamamagitan ng dragon hunters para maghanap buhay. Ang Dragon Hunters ay kusang loob na humarap sa mga pakikipagsapalaran at pumapaslang ng mga dragon gamit ang dalawang pamamaraan, alinman sa pamamagitan ng pagyayelo sa puso ng dragon gamit ang isang silver sword or sa pamamagitan ng sikat ng araw upang masunog ito hanggang sa maging abo. Nagsisimula ang kwento habang ang ating pangunahing bida, si Ragna, ay nasa quest na pumaslang ng mga dragon kasama ang kanyang kaibigang kulay rosas ang buhok, si Leonica. Sa panahon ng quest, si Ragna ay nagsimulang magkaroon ng isang pangitain kung saan nakikita niya ang kanyang sarili sa hinaharap na pinapaslang ang isang dragon ng walang anumang sandata. Sa kanyang pangitain, nakita niya na kahit na may sobrang lakas, ang kanyang hinaharap na sarili ay gutom pa rin para sa higit na kapangyarihan, at bago pa siya makakita ng higit pa, siya ay nag-ambala ng isang dragon na sumugod sa kanya. Upang protektahan ang tulalang si Ragna mula sa pagkasawi, tumalon si Leonica at pinakita ang kanyang mga kasanayan sa pagpaslang ng dragon, na ginagampanan ang kanyang titulo, ang Prodigy Dragon Hunter. Matapos kunin ang puso ng dragon, naghintay sina Ragna at Leonica hanggang umaga at hinayaan nilang masunog ang katawan ng dragon sa sikat ng araw, habang ni-freeze nila ang puso ng dragon gamit ang isang silver needle. Matapos panatilihin ang puso bilang ebidensya, bumalik sina Leonica at Ragna sa kanilang bayan, ang Ronabor, sa isang kaharian na tinatawag na Les. Pagkarating sa bayan, ibinigay si Ragna ang puso ng dragon at tumanggap ng malaking halaga ng pera bilang gantimpala. Kaagad pagkatapos makatanggap ng ginto, ginugol ni Leonica at Ragna ang kanilang pera sa isang kainan sa malapit at nagkaroon ng pagkain pagkatapos ng nakakapagod na quest. Bukod dito, dahil mas matanda si Ragna kaysa sa 12 taong gulang na si Leonica, kinuna ni Ragna ng larawan si Leonica, na nagdadokumento sa kanya araw-araw habang papalapit siya sa 18 taong gulang. Nakikinig mula sa malapit, si Sykes, ang pangalawang pinakamalakas na dragon hunter sa Les, pagkatapos ni Leonica, ay nagsimulang insultuhan si Ragna dahil sa selos dahil nagseselos siya sa isang talunan na si Ragna na nakikipagkaibigan kay Leonica. Nainis sa mga pang-iinsulto, ipinagtanggol ni Leonica si Ragna habang inalis niya ang kanyang pilak na espada at itinaas ito kay Sykes na hinihiling sa kanya na itikom ang kanyang bibig. Bukod dito, nang makitang nakakuha siya ng atensyon ng lahat ng tao sa kainan, nagsimulang magsalita si Leonica tungkol sa kung sino ang gustong sumama sa kanya sa isang paglalakbay upang pumaslang ng walang katapusang mga dragon. Sa takot, walang naglakas loob na itaas ang kanilang braso, maliban kay Ragna na nanunumpa na sasamahan si Leonica hanggang sa kanyang huling hininga sa harap ng lahat. Pagkaraan ng araw na iyon, habang natutulog si Leonica, nagpasya si Ragna na lumabas at magsanay ng kanyang mga kasanayan sa swordsmanship. Sa kanyang pagsasanay, biglang narinig ni Ragna ang bulong ng isang matandang lalaki, na naging dahilan upang magkaroon siya ng isang pangitain kung saan nakikita niyang mawawala sa kanya ang lahat ng kanyang pinahahalagahan, kasama na si Leonica. Kinabukasan, dahil walang available na quest sa guild, lahat ay nagplanong magtungo sa silangan sa isang bayan na tinatawag na Dunero. Sa sobrang kagalakan, nagsimulang magplano si Leonica para sa mga pakikipagsapalaran, ngunit agad siyang nagsimulang mag-alala nang makita niya si Ragna, na may maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil hindi niya makalimutan ang pagkasawi ni Leonica sa kanyang pangitain. Upang aliwin si Ragna, siniguro sa kanya ni Leonica na magiging malakas siya balang araw at hindi siya ganap na walang silbi, dahil mayroon siyang ilang mga nakatagong kapangyarihan na naghihintay na ma-trigger. Nang marinig si Leonica, nagsimulang mag-flashback si Ragna kung saan naalala niya na siya ay isinumpot dahil lahat ng kumuha sa kanya para sa pangangalaga ay pinaslang ng mga dragon, iyon ay hanggang sa nakipagsosyo si Leonica sa kanya. Kinabukasan, ang guild ay napuno ng mga nalilitong dragon hunter, dahil ang Dunero ay sinalakay at nawasak ng isang kawan ng mga dragon sa magdamag. Bukod dito, habang pinagtatalunan ng lahat ang nangyari, laking gulat ni Leonica nang makita ang maputlang mukha ni Ragna at dali-dali siyang pumunta sa gallery, at nakita niya ang nayo na nilalamon ng apoy.
Nasaksihan ang apoy, nataranta si Ragna dahil alam niyang unti-unti nang nagiging realidad ang kanyang pangitain, ngunit bago pa niya mapigilan si Leonica, pumalon si Leonica mula sa gallery at nagmamadaling pigilan ang mga dragon na magdulot ng mas maraming casualty. Upang maiwasan ang pagkasawi ni Leonica, nagmadali si Ragna na labanan ang isang superior na dragon, na may hugis ng tao, ngunit may malakas na kapangyarihan. Nakahanap ng pagkakataon ng ginulo ni Sykes ang superior na dragon, tumalon si Ragna at sinubukang tapusin ang dragon mula sa likod nito, ngunit tuluyan itong nag-backfire nang maitaboy siya ng superior dragon. Nang makitang lumipad si Ragna sa kalangitan na parang avatar, tumalon si Leonica para labanan ang superior dragon at inatasan niya si Sykes na tulungan si Ragna, na nalulunod sa kalapit na ilog. Habang lumulubog si Ragna sa kailaliman ng ilog, sa wakas ay nagsimulang makita ni Ragna ang kanyang hinaharap ng malinaw, kung saan nakita niya na pagkatapos masawi si Leonica, pupunta siya sa isang walang katapusang paglalakbay para tapusin ang lahat ng dragon, at magkakaroon siya ng mga bagong kaibigan at mawawala rin sila. Nang makita niya ang kumpletong resulta ng pagkasawi ni Leonica, bigla niyang nakita ang matanda mula sa dati niyang pangitain at napagtanto niyang ang matanda ay walang iba kundi ang kanyang magiging sarili. Upang baguhin ang kakilakilabot na kapalaran ni Ragna, ang hinaharap na sarili ni Ragna ay nagpahiram ng kanyang kapangyarihan upang ipakita ito kay Ragna, na nagbigay sa kanya ng napakalakas na kapangyarihan. Samantala, bago niya paslangin si Leonica, ipinahayag ng superior na dragon na ang kanyang pangalan ay Grimy at siya ang pinakamababang ranggo na superior dragon. Bukod dito, inihayag niya na ang mga nakatataas na dragon ay sumunod sa Dragon God at kamakailan, dahil sa kanyang paboritong panaderia na nagsara ng ito ay ninakawan, nagalit siya at nagpakawalan ng hukbo ng mga dragon sa mga tao. Matapos ang lahat ng pag-uusap, habang naghahanda si Grimy na tapusin si Leonica, nagpakita si Ragna ng wala saan pagkatapos niyang tapusin ang mga dragon sa malapit gamit ang Silverine art style. Dahil sa takot sa nagliliwanag na enerhiya mula kay Ragna, agad na nag-transform si Grimy sa kanyang dragon form ngunit wala itong silbi, dahil madaling napaslang ni Ragna ang superior dragon sa isang atake. Nang mabago ang future timeline, agad na tumakbo si Ragna kay Leonica at niyakap ito habang umiiyak ito ng malakas. Kinabukasan, natagpuan ni Ragna ang kanyang sarili sa isang kama kasama sina Leonica at Sykes sa kanyang tabi. Sa paniniwalang si Ragna ay nandaraya at itinatago ang kanyang kapangyarihan sa buong panahon, si Sykes ay humingi ng paliwanag kay Ragna ngunit dahil sa pagod, hindi pinansin ni Ragna si Sykes at natulog. Bago pagisingin ni Sykes si Ragna, bigla siyang nagambala ng isang lindol na dulot ng kagubatan, na malapit nang mapunta sa bayan. Sa ibang lugar, nanginginig sa takot ang isang chief at ang kanyang tatlong waitress habang iniharap nila ang pagkain sa isang superior dragon na tinatawag na Temrogtaf, ang ikawalong dragon seat. Iniharap sa anumang bagay na may kaugnayan sa pagkain, nilamon ng superior dragon ang mga pagkain at nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa lasa nito. Dahil sa inis na hindi siya inainan ng pares overload ni Diwata, nagpa siya ang superior dragon na kainin ang chef at ang tatlong waitress, habang sinasabi niya na mas masarap ang mga ito kaysa sa inihain nilang ulam. Samantala, naglibot-libot si Sykes sa runabout at nalaman na ang isang dragon na hindi tinatablan ng araw ay nasa likod ng kagubatan, na hinihila patungo sa bayan. Samantalang si Leonica, na abala sa pag-alis ng mga galamay ng dragon, ay nakita si Ragna na hawak ng mga galamay at nagmamadaling iligtas siya, ngunit agad niyang napagtanto na ang isa sa mga galamay ng dragon ay malapit ng maghatid ng isang mapanganib na atake sa kanya. Nang maramdamang nasa panganib si Leonica, nagising si Ragna mula sa kanyang pagtulog at naglunsad ng malakas na blast wave ng Silverine, na nagyayelo sa halos kalahati ng mga galamay ng dragon. Nabigla sa kung paano agad na hinarap ni Ragna ang issue, sinubukan ni Leonica na tawagan si Ragna ngunit nakafocus si Ragna at nagsimulang ilabas ang Silverine aura habang mabilis na tumatakbo patungo sa superior dragon. Nang makilala ang superior na dragon, agad na umatake ni Ragna at itinapon ang kanyang mukha. Matapos makitungo sa superior na dragon, nagsimulang magalit si Ragna at ginawa niyang resolusyon na tapusin ang lahat ng dragon upang maprotektahan ang kanyang minamahal na Leonica. Matapos mag-isip tungkol sa pagpaslang sa lahat ng mga dragon ng ilang sandali, nagulat siya pagkatapos marinig ang boses ng isang waitress na agad niyang nakilala bilang si Crimson, ang dragon monarch mula sa kanyang vision. Nang makilala ni Ragna ang waitress, tinanong ni Ragna ang babae kung siya ay si Crimson ngunit itinanggi ito ng babae.
Nakaramdam ng tiwala sa sarili, iginiit ni Ragna at sinabi sa kanya na ang kanyang pangalan ay Elisa Yorkshire, isang 14 na taong gulang at siya ay isang dragon. Higit pa rito, sinabi niya ang pinakamalaking plot twist sa anime habang isiniwalat niya na ang babae ay sa katunayan lalaki. Sa pagkainis kay Ragna para sa paggawa ng mga ligaw na pagpapalagay tungkol sa kanya, sinampal siya ng babae dahil sa pagtawag sa kanya ng isang dragon at isang lalaki. Bago pa lumala ang mga bagay, ginambala sila ni Leonica at hiniling si Ragna na bumalik dahil tapos na ang hunt ng superior ng dragon. Nang sila ay tumalikod, ang superior dragon ay bumalik para sa ikalawang round habang siya ay humahanggod patungo kay Leonica. Ngunit madaling tinulungan ni Ragna si Leonica na makaiwas sa pag-atake. Upang tapusin ang laban, gumamit si Ragna ng isang silver line attack na pinuputol ang dragon sa mga piraso. Matapos tapusin ang superior na dragon, pagkatapos ay sinabi niya kay Leonica na kailangan niyang umalis kasama ang mga tao ng bayan, dahil ang nayon ay isa ng ganap na battlefield. Sa pagtanggi na umalis sa tabi ni Ragna, binatukan ni Leonica si Ragna at ibinato sa kanya ang kanyang espada, na pinigilan nito gamit ang kanyang daliri, at pinatulog si Leonica. Pagkaraan ng ilang sandali, nagising si Leonica at nakita na lamang niya ang kanyang sarili na dinadala ni Sykes palayo sa nayon kasama ang marami pang residente. Pabalik kay Ragna, iginiit ni Ragna si Crimson na sumama sa kanya at makipaglaban sa mga dragon, na halatang ayaw niya. Upang makuha ang kanyang suporta, si Ragna ay nagsalita tungkol sa kung paano siya mahusay sa mga gawain sa bahay, at kung paano siya tumutulong at maaaring maging isang lingkod para kay Crimson. Bago nawalan ng malay dahil sa lagnat, sa panahon ng kanyang kawalan ng malay, si Ragna ay muling nagsimulang magkaroon ng isang pangitain kung paano ang kanyang hinaharap na sarili ay nakilala si Crimson. Pagkatapos ng mahabang panahon na walang malay, nagising si Ragna at sinubukang ipaliwanag ang kanyang pangitain kay Crimson, na magaganap 20 taon sa hinaharap. Habang ipinapaliwanag ni Ragna ang kanyang pangitain, kapwa nila nakita ang isang grupo ng mga dragon na lumilipad patungo sa mga tao ng bayan, at pareho silang nagmamadaling labanan ito. Pagkatapos makahabol sa mga dragon, ginamit ni Ragna ang isa sa kanyang Silverine Art Attack habang tinutusok niya ang isang dragon gamit ang isang espada at pinapalamig ito. Matapos sa wakas na mapagtanto ang tunay na kapangyarihan ni Ragna, sa wakas ay inamin ni Crimson na siya talaga ay isang Dragon Monarch, habang isinusuka niya ang kanyang slime at nagbabago sa kanyang tunay na anyo. Pagkatapos ng kanyang pagbabago, tinapos niya ang lahat ng natitirang dragon sa isang segundo. Pagkatapos makitungo sa mga dragon, iniabot ni Crimson ang isang lason kay Ragna at sinabi sa kanya na handa siyang makipagtulungan sa kanya kung iinuman niya ang lason. Dagdag pa, ibinunyag niya na gagana lamang ang lason kung nakakaramdam siya ng anumang pagtatraidor kay Crimson. Nang walang anumang pag-aalinlangan, ininom agad ni Ragna ang lason, na ikinagulat ni Crimson, at tinanong niya kung bakit gustong tapusin ni Ragna ang lahat ng dragon. Nang marinig ang tanong ni Crimson, ipinahayag ni Ragna na gusto niyang protektahan ang hindi kayang protektahan ng kanyang sarili sa hinaharap, at sa mismong kadahilanang iyon, gusto niyang makipag-alyansa sa kanya. Samantala, isang grupo ng mga tao ang nakikitang tumatakas palayo sa isang dragon na naging ikatlong superior dragon seat na nagngangalang Jego. Si Jego ay may kapangyarihan ng hangin at may kakayahang lumikha ng mabilis na mga buhawi. Gamit ang kakaibang kakayahan niyang ito, nakulong ni Jego ang isang grupo ng mga babae sa loob ng kanyang buhawi at hiniwa ang kanilang katawan ng pira-piraso gamit ang hangin bilang kanyang talem. Habang naghihiwa siya ng mga babae sa kanyang buhawi, sa kabutihang palad ang ilan sa mga residente ng kalapit na bayan ay nakatakas sa pagkakahawak ni Jego at tumakbo palayo. Habang tinatakbuhan nila ito, naabala sila ng bigla ang pagpapakita ng mga regular na dragon, na sinusubukan nilang labanan ang kanilang makakaya. Gayunpaman, nagawang malampasan ng mga dragon ang mga tao. Ngunit bago pa lumala ang mga bagay, sinagip sila ni Ragna at Crimson. Sa pagpapakita ng kanyang sarili, madaling tinapos ni Ragna ang lahat ng maliliit na pritong dragon. Pareho silang nakikipag-usap sa mga tao sa bayan, nagtatanong sa kanila tungkol sa kanilang kaligtasan. Sa pakikipagpulong sa mga taong bayan, nagpasya si Crimson na magpeke ng isang pag-uusap, na sinasabi sa mga taong bayan na si Ragna ang dakilang Dragon Reaper, at si Crimson mismo ay isang salamangkero. Dagdag pa, ipinahayag ni Crimson na maaari siyang gumamit ng magic sa mundong ito, at ang magic na ito ay ginagamit lamang ng ilang dragon at ilang tao.
Bukod dito, para magpasikat sa mga taong bayan, ibinunyag ni Crimson ang slime na ginamit niya na nagpapakita sa anyong tao at nakakapagsalita. Nang makitang buhay ang magic slime, nagsalita ang mga taong bayan, ang mahika ay kamangha-mangha at purong pagkahumaling. Nang makakita ng mahika sa unang pagkakataon gamit ang sarili nilang mga mata, ang pinuno ng mga taong bayan, si Michael, ay lumapit kina Ragna at Crimson upang humingi ng tulong sa ikatlong Dragon Seat na si Jego na nagpunta sa lupain ng Torer. Nang marinig ang tungkol sa Superior Dragon, naghanda si Ragna na umalis upang labanan ito, ngunit bigla siyang natambod dahil sa pagkapagod ng katawan. Nang makitang hindi makagalaw si Ragnar sa una ay tumanggi si Crimson na tumulong, ngunit nang makitang handang isuko ng mga taong bayan ang kanilang mga sandata para lang mapaslang ang dragon na ito, nagpa siya si Crimson na tumulong. Pagkaraan ng ilang sandali, iniabot ni Crimson ang isang pilak na espada kay Michael at inihanda sila para sa labanan sa Torer. Gumagamit siya ng susi upang i-unlock ang isang silid na puno ng mga modernong armas, at nang makita ang arsenal ng mga armas sa harap nila, nagulat ang mga taong bayan nang makita ang iba't ibang uri ng armas. Bukod dito, idinetalye din ni Crimson kung paano gagamitin ang bala na may nakalagay na silvery ni Ragna para pabagsakin ang mga dragon. Nang maglaon sa araw na iyon, ibinunyag din ni Crimson ang kanyang sumpa kay Ragna sa pamamagitan ng pagpapaputok sa kanyang sarili, at muling nabubuhay. Matapos paputukan ang kanyang sarili sa ulo, pinakain niya ang kanyang bangkay sa kanyang slime bilang gantimpala sa pagbibigay ng intel sa posisyon ng Superior Dragon Seat 3. Makalipas ang ilang sandali, sinubukan ng mga taong bayan ang kanilang mga bagong nakuhang armas sa hanay ng baril. Pagkatapos ng maraming pagsasanay, sa wakas, sa madaling araw, sa wakas ay dumating ang oras na ang mga taong bayan ay nagtitipon at pumunta sa lokasyon ng Superior Dragon. Habang papalapit sila sa Superior Dragon, ibinalita ni Crimson ang kanilang pagdating sa isang megaphone at tinuya ang ikatlong Dragon Seat sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na mahina. Nang marinig na may nang-iinsulto sa kanyang sarili, nagsabi si Jego kung paano siya hindi nag-iisa at kung paano niya nakuha ang kanyang pwesto bilang ikatlong Superior Dragon Seat. Sa pagsaksi sa superior na dragon, nagsimulang makaramdam ng takot ang mga taong bayan dahil sa laki ng buhawi, ngunit nananatili silang motivated na inaalala ang kanilang hindi mapakali na pagsasanay sa nakalipas na 2 araw. Matapos tuyain si Jego, binilisan ni Crimson ang takbo ng sasakyan dahil papalapit na ang Superior Dragon. Bukod dito, salamat sa silverine-laced ammo ni Crimson, nagsimulang mag-freeze ang hangin na nagpabagal sa buhawi. Gayunpaman, ikinagalit nito ang dragon, ngunit hindi nagpapatigil ang mga taong bayan at patuloy na pinapaputukin si Jego, habang patuloy niyang iniinsulto ang Dragon Hunters habang inaatake. Pagkaraan ng ilang sandali, nataman siya ng silverine battle arts na ginawa ni Ragna, na nagpatalsak sa kanya mula sa buhawi at hindi siya makapaniwala na sa wakas ay matatalo na siya. Upang tapusin ang labanan, tinapos siya ng mga taong bayan gamit ang isang silverine sword at ilang bala kasama ng tulong ng sikat ng araw. Matapos talunin si Jego, pinapanta ang mga taong bayan na may mga dala at nagsimulang maunawaan ni Ragna kung gaano kalakas, at matalas si Crimson na nagpaplanong akitin si Jego sa sikat ng araw. Samantala, naglabas si Crimson ng radyo at nagpatugtog ng broadcast ng Defense Ministry ng Les Kingdom, na nag-uutos sa lahat ng mamamayan na lumikas sa Royal Capital, na tila isang setup para sa parehong kina Crimson at Ragna. 5 araw bago ang mga kasalukuyang kaganapan, ang hari ng Les, si Femald Les, ay binisita ng unang Monarch Dragon Seat si Ultimatea. Nilalabag niya ang hadlang at natigil ang oras upang ihatid ang mensahe ng Diyos tungkol sa kapalaran ng kaharian. Nang makipagkita sa hari, ipinahayag ni Ultimatea na tatapusin niya ang kaharian at sinabi na ang kasawian ng sangkatauhan sa kaharian ay hindi maiiwasan dahil sinabi ito ng Diyos. Nang makitang wala ng puwang para sa negosasyon, ginamit ni King Fimad ang Solar Safeguard System upang subukang tapusin si Ultimatea, ngunit nabigo siya ng malungkot dahil ang pag-atake ay pinalihis ng Superior Dragon, at si Ultimatea ay protektado ng First Dragon Superior Dragon na tinatawag na Nebolim, at ang 7th na Superior Dragon Burgess. Pagkaraan ng ilang sandali, binuhay niyang muli ang hari sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw sa panahon at sa wakas ay sinabi na nais ng Diyos na wakasan ang kaharian na ito, at walang anumang paraan para pigilan ito. Matapos ideklara ni Ultimatea ang isang pag-atake sa kaharian, inihayag ng hari ang isang malawakang paglikas.
Sa evacuation alert, nagsimulang lumikas ang mga mamamayan sa mga borderline dahil sa dumaraming pag-atake ng dragon. Gayunpaman, ang bilang ng mga refugee sa kabisera ay umabot sa isang bagong antas. Samantala, ang lahat ay nag-aalala, ngunit ang hari ay walang pakialam dahil naniniwala siya na ang kaligtasan ng mga tao ay isang lost cause dahil idineklara ni Altimatia ang kanyang pag-atake sa sangkatauhan. Sa kabilang banda, nag-aalala si Altimatia sa pagkasawi ni Nagrimi, Jego, at Temrogtaf ng hindi kilalang mga assassin kasama ng pagkasawi ng Superior Dragon Dornia sa kamay ng anak ni Femad, si Princess Starlia. Upang ipaghiganti ang pagkasawi ni Dornia, ipinadala ni Altimatia ang ibang mga Superior Dragon para tapusin si Starlia, at ipinadala rin niya ang Superior Dragon Kamoy para imbestigahan ang iba pang mga pagkasawi. Samantala, si Ragna ay nakakita ng isang alaala sa hinaharap na Ragna kung saan siya ay nakuha ng mga Superior Dragon. Sa panaginip na iyon, labis na humanga si Altimatia kay Ragna kaya sinimulan niya itong gawing dragon, na inihayag na ang lahat ng Superior Dragon ay dating tao at lahat sila ay ginawang dragon ni Altimatia. Dahil sa takot sa panaginip, nagising si Ragna na naiinis sa pagpapanggap ni Altimatia na ang kanyang mga pagpaslang ay isang kabaitan sa mga tao. Sa kabila ng pagiging pinakamalakas na nabubuhay na dragon, napagpasyahan ni Crimson na mahalaga siyang masawi na susunod habang nagpasya silang magtungo sa capital city. Pagdating sa kabiserang lungsod, natuklasan ni Ragna na kung wala si Leonica ay talagang nakararanas siya ng takot sa mga tao, samantalang si Crimson ay nalilito na inaasahan niya na ang lungsod ay umaapaw sa 2 milyong mga refugee, ngunit ito ay halos kalahating puno na nangangahulugan na ang Superior Dragons ay nagsimula na sa pagpaslang sa mga tao sa malaking bilang, na gumagamit ng hindi kilalang paraan na hindi nakakakuha ng pansin. Upang mag-imbestiga pa, iniwan ni Crimson si Ragna kasama ang kanyang slime at inutusan niya si Ragna na huwag makipag-usap sa sinuman, at tiyak na huwag gumawa ng anumang bagay na walang ingat kung sakaling makita niya si Altimatia. Pagkaraan ng ilang sandali, binisita ni Crimson si Gollum, ang kanyang lingkod na pumasok sa army bilang Colonel Rowan, at ang shapeshifter kay Mira upang ipaalam sa kanila na tatangkain ni Ragna na tapusin si Altimatia. Samantala, nasaksihan ni Ragna ang pagparada ng army kasama ang mga bangkay ng dragon bilang patunay na nanalo sila sa digmaan, ngunit alam niyang propaganda ito para mapatahimik ang mga mamamayan. Sa parada na ito, bigla niyang nakita si Altimatia sa loob ng karamihan at nilalabanan niya ang pagnanais nito na tapusin siya mismo dahil nangako siyang hindi gagawin iyon. Gayunpaman, dahil sa pagpipigil sa kanyang galit, namula ang mukha ni Ragna na naging dahilan ng atensyon ni Altimatia. Samantala, ipinaliwanag ni Crimson ang kanyang mga plano para kay Ragna at Altimatia sa kanyang mga kaalyado, nang isipin ng isa sa kanyang mga kaalyado na hindi matalinong hamanin si Altimatia dahil sa kanyang time control magic. Bilang tugon, tiniyak sila ni Crimson dahil naniniwala siya na kaya ni Ragna na talunin si Altimatia. Samantala, nakatagpo ni Ragna si Altimatia at nahihirapan kung dapat niya itong labanan or hindi, habang ang mga alipors ni Crimson ay nagtatalo tungkol sa kung sino ang mas magaling kaysa kanino. Ang lalaking alagad ay nagpapakita kay Crimson ng footage ng panahon ni Altimatia na kumokontrol sa kanyang kapangyarihan. Matapos suriing mabuti ang footage, ibinunyag ni Crimson na alam niya ang paraan sa pagkontrol ng magic ng oras ni Altimatia. Bumalik kay Ragna, tinulungan ng slime si Ragna na pigilan ang kanyang pagnanais na labanan si Altimatia, sa pamamagitan ng pagsasabi kay Altimatia na huwag pansinin si Ragna. Bukod dito, ang batang kasama ni Altimatia ay nagsabi kay Ragna at slime na tinutulungan niya itong mahanap ang kanyang mga magulang, na nagpapalito kay Ragna dahil hindi siya makapaniwala na ang isang superior dragon ay tumutulong sa isang tao. Biglang dumating ang Superior Dragon Nebolim at binigyan si Ragna ng masamang tingin. Samantala, napagtanto ng isa sa mga alipors ni Crimson na si Altimatia ay hindi maaaring mag-pause at mag-rewind ng oras ng sabay-sabay, na nakakuha ng kanyang papuri mula kay Crimson, at si Crimson ay naniniwala na maaaring samantalahin ni Ragna ang kahinaang ito para tapusin si Altimatia sa isang one-on-one na paghaharap. Matapos gawin ang pagtuklas na ito, hiniling ni Crimson sa kanyang mga alipors na tulungan si Ragna sa pamamagitan ng pagtataboy sa mga kaibigan ni Altimatia na sina Nebolim at Burgess. Samantala, pagkatapos pag-isipan ang kanyang desisyon na hayaan si Altimatia, hiniling ni Ragna sa slime na kontaken si Crimson at sabihin sa kanila na nakatagpo niya siya sa bayan.
Bumalik kay Crimson, pinag-iisipan ni Crimson ang masamang kalooban ng kanyang Alipors kay Ragna habang nararamdaman niyang nasa ilalim ng palad niya si Ragna. Gayunpaman, nang ipaalam sa kanya ng slime sa pamamagitan ng aparato ng pagkakanulo ni Ragna, nagulat si Crimson. Samantala, tinulungan ni Ultimatia at Nebolim ang batang lalaki na mahanap ang kanyang pamilya at pinasalamatan niya si Nebolim sa tulong nito. Sa pagmamasid mula sa malayo, narinig ni Ragna si Ultimatia na sinabi kay Nebolim na ang pamilya ng bata ay malapit ng masawi, na nagpapatunay sa paniniwala ni Ragna na ang lahat ng superior na dragon ay mga banta. Galit na galit, hinarap ni Ragna ang dalawa at pinaslang si Nebolim sa harap ng mga mata ni Ultimatia. Ngayong nag-iisa si Ultimatia, inihayag niya ang kanyang intensyon na tapusin din siya at nakipag-away ang dalawa. Sa kabilang banda, nararamdaman ni Crimson at ng iba pa ang kapangyarihan ni Ragnar, habang ginagamit niya ang kanyang kaalaman mula sa hinaharap upang labanan si Ultimatia sa kabila ng kanyang mga kakayahan sa oras ng pag-rewind. Bukod dito, sa panahon ng parada, si Ragna ay nagsimulang magkaroon ng isang pagpapatuloy sa kanyang vision kung saan nakita niya ang hinaharap na Ragna na tinusok ang kanyang sarili ng isang silverine na espada upang maiwasan ang pagiging miyembro ng Superior Dragons. Sa vision, sa pag-aakalang nasawi na si Ragnar, hiniling ni Ultimatia kay Jego na tulungan siya at ang iba na makabalik sa langit gamit ang kanyang hangin. Biglang dumating ang slime, si Crimson, at Golem at pinagmamasdan ni Crimson ang katawan ni Ragnar, na napagtanto na pinayelo niya ang puso niya upang maiwasang maging miyembro ng bloodline ng dragon. Nang makita ang kanyang mga galit sa dragon, sinabihan ni Crimson si Golem na kunin si Ragnar at bumalik sa kanilang base. Sa kasalukuyan, nagagalit si Crimson na sinalungat ni Ragnar ang kanilang mga plano, habang iniulat ng isa sa kanyang mga alipors ang pag-unlad ni Ragnar sa laban. Habang nakikipaglaban si Ragna kay Ultimatia, nakialam si Nebolim na ibunyag na hindi siya nasawi at halos hindi na siya nakaligtas sa pag-atake ni Ragna. Bago nasawi si Ultimatia, ginagamit niya ang kanyang trump card time manipulation technique para takasan ang galit ni Ragna. Upang iligtas ang kanyang sarili, ibinalik ni Ultimatia ang oras pabalik sa sandaling dumalo si Ragna sa parada. Sa mismong sandaling iyon, ginagamit ni Ultimatia ang kanyang kakayahang tumigil sa oras at sinabi kay Ragna kung gaano siya kadelikado sa kanya. Higit pa rito, kino-question niya kung bakit may matinding galit ito sa kanya sa kabila ng hindi nila pagkakaroon ng mahabang kasaysayan na magkasama. Pagkaraan ng ilang sandali, nagulat si Ultimatia nang mapansin niyang gumalaw si Ragna sa stop time. Ngunit bago pa siya makapag-imbestiga pa, inatake ni Nebolim si Ragna ng sunod-sunod na atake. Nang makitang hindi nakaiwas si Ragna sa pag-atake ni Nebolim, naisip ni Ultimatia na imahinasyon niya ang naglalaro sa kanya, at hiniling niya kay Nebolim na huminto sa pag-atake dahil sinasaktan siya ng paglabas ni Ragna ng mga silverine. Bukod dito, ibinunyag ni Ultimatia na ang katawan ni Ragna ay hindi pa rin nababahala sa kanyang mga atake, at naniniwala siya na kakailanganin nila ang Shattering Magic World para saktan si Ragna. Nang maalala na si King Fimad ay nagkaroon ng solar safeguarding attack, hiniling ni Ultimatia ang isa sa kanyang mga kaalyado na makipag-usap kay King Fimad. Bukod dito, inihayag din ni Ultimatia ang kanyang mga plano na harapin ang mga kaalyado ni Ragna pagkatapos nilang talunin si Ragna. Sa kanyang time freeze, biglang nagising si Ragna at lumapit kay Ultimatia na parang walang epekto sa kanya ang paghinto ng oras. Sa takot, hindi alam ni Ultimatia kung paano siya gumagalaw dahil pinapayagan lang niyang gumalaw ang mga taong may dugo sa kanyang saradong oras. Para protektahan si Ultimatia, ginamit ni Nebolim ang kanyang pinakamatibay na harang ngunit wala itong epekto dahil madaling nasira ni Ragna ang harang gamit ang kanyang ulo. Bago tapusin ni Ragna ang dalawa, bumagsak si Ragna sa lupa dahil sa sobrang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan sa hinaharap, habang nagsisimula siyang magdugo mula sa kanyang mga mata at ilong. Para tapusin si Ragna sa lalong madaling panahon, pinilit ng Superior Dragon si Haring Fimad na gamitin ang Solar Light Beam para tapusin si Ragna. Gayunpaman, ang sinag ay hindi tumatama dahil si Crimson at ang kanilang kaalyado ay nagpaktiya sa tabi ni Ragna. Nang makarating sa larangan ng digmaan, si Crimson ay tumingin kay Ragna na may pagkadismaya sa hindi pagsunod sa kanyang mga utos. Nang makitang mas maraming mga kaalyado ang humakbang sa larangan ng digmaan, nakiusap si Burgess kay Ultimatia na gamitin ang kanyang kakayahan sa pagtigil sa oras. Ngunit dahil nasugatan siya nang makitang nilabag ni Ragna ang mga patakaran ng kanyang time freeze, nagsimula siyang mabalisa.
Nang makitang nanginginig si Ultimatea, napagtanto ni Crimson na kailangan niyang magdoble down at basagin ang moral ni Ultimatea. Sa mismong kadahilanang iyon, pinasabog ni Crimson ang ilang bomba sa buong Les Kingdom. Sa pamamagitan ng paggawa nito, inilantad ni Crimson ang maling pakiramdam ng seguridad ni Ultimatea sa mga tao ng kaharian, at sinusubukang ubusin sa Ultimatea gamit ang kanyang natitirang kapangyarihan upang i-rewind ang oras para ayusin ito. Gayunpaman, bago magamit ni Ultimatea ang kanyang time reversal, binalaan ni Neboolim si Ultimatea na huwag gamitin ang kanyang natitirang enerhiya. Nang makitang sinira ni Neboolim ang kanyang plano, nagpa siya si Crimson na umatras at nakipagkita kay Golem, na nakatambay sa malapit. Nang makipagkita kay Golem, sinaway siya ni Crimson para sa kanyang mga pagkabigo tungkol sa plano, dahil hindi naglagay ng bomba si Golem sa tore ng orasan. Bago umalis sa nakatagong dimensyon, inutusan ni Crimson si Golem na subaybayan ang mga galaw ng Bloodlines at itapon ang katawan ng isang tao. Samantala, naramdaman ni Neboolim na nabigo niya ng husto si Ultimatea, at nagsimula siyang mag-flashback kung saan naalala niya ang isang pulong kay Burgess tungkol sa Maturation at ang kaugnayan nito sa kanilang bloodline. Ayon sa flashback, inihayag ni Burgess na si Neboolim ay magsisilbing backbone ng ninuno balang araw at dapat ipagmalaki ang katayuang iyon. Sa kasalukuyan, lumakas si Neboolim at nagplanong hanapin sina Crimson at Ragna para sirain sila alang-alang sa kanyang master. Nang makitang hinahamon ng isang superior dragon ang kanyang nakatagong dimensyon, natutuwa si Crimson at kumpiyansa siyang hindi siya mahahanap ni Neboolim at ang kanyang mga kaalyado dahil sa paraan ng pagkakagawa niya ng espasyo. Gayunpaman, biglang nagising si Ragna at gustong tapusin ng tuluyan si Ultimatea at sinisimulan niyang ilabas ang kanyang Silverine. Nang makita na ang Silverine ni Ragna ay pumutok sa kanyang espasyo, inutusan ni Crimson si Chimera na supilan siya. Ngunit sa kasamaang palad, ang isang crack ay nagpapahintulot kay Neboolim na makita si Crimson. Matapos makita, desperadong sinubukan ni Crimson na tumakas sa lugar at inutusan niya si Golem na atakihin si Neboolim, na humahantong sa isang labanan sa pagitan ng lahat ng mga paksayon. Sa ibang lugar, ipinaalam ni Princess Starlia na ang mga tao ay pumasok sa pamamagitan ng kanyang underground teleportation circle. Pagkatapos, nakatakas sina Crimson at Ragna ngunit napunta sa kuta ng prinsesang ito. Ipinaalam sa kanya ng kanyang advisor na si Isaac na nagpapagamot si Ragna, habang nangako si Crimson na sasagutin ang anumang tanong nila para sa kanila. Sa pakikipagkita kay Princess Starlia, naalala ni Crimson ang kamanghamanghang lakas ng pakikipaglaban ni Starlia at ang kanyang mga kapansanan, na kinasasangkutan ng kanyang kawalan ng armas. Bukod dito, si Crimson ay namangha kay Starlia dahil mahirap siyang linlanggan tungkol sa mga bagay-bagay, dahil mayroon siyang likas na mata na nakakadama ng aura. Higit pa rito, pinag-iisipan niya kung ano ang gagawin at naniniwalang pinakamahusay na makipagtulungan kay Starlia dahil magkatugma ang kanilang mga layunin. Gayunpaman, pagkatapos maglaan ng oras upang pag-isipan ito, napagtanto ni Crimson na maaari niyang linlanggan si Starlia sa kanyang pagmamanipula ng aura at inihayag niya ang kanyang mata ng dragon kay Starlia. Sa interogasyon kay Crimson, nagkaroon ng flashback si Starlia kung saan nakipagpulong siya kay Lieutenant General Ferrer. Pagkatapos, pinaslang ni Starlia si Ferrer dahil may balak itong makipagsanib sa kalapit na bansa. Bukod dito, alam niyang may paka na ito laban sa kanilang mga tao salamat sa kanyang mga kakayahan sa pagdama ng aura. Sa kasalukuyan, si Crimson ay nagsasagawa ng isang diskarte na magbibigay daan sa kanya na lokohin si Starlia, at maiwasan ang kanyang kakayahan. Sa kabila ng pag-aalok ng isang nakakumbinsi na kwento, binabasa ni Starlia ang mga kasinungalingan at katotohanan ni Crimson upang ihayag kung paano niya nahuli ang mga kasinungalingan ni Crimson. Ipinaliwanag ni Starlia ang kanyang mga kakayahan ng mas detalyado kay Crimson, at inihayag na habang ang kulay ni Crimson ay naging asul, siya ay nagsasabi ng totoo at habang ito ay naging pula, siya ay nagsisinungaling. Gayunpaman, dahil asul ang kulay ng aura ni Crimson, naramdaman ni Starlia na may kakaibang nanggagaling sa kanya. Habang sinasabi niya kay Crimson na nararamdaman niya ang isang napakaitim na dami ng kasawian na nagmumula sa kanya, pagkatapos makakuha ng mga negatibong vibes mula kay Crimson, inutusan ni Starlia ang kanyang mga tauhan na ilabas ang kanilang mga espada, dahil immortal si Crimson. Tinanggap ni Crimson ang kanyang kapalaran, ngunit humakbang si Ragna sa likod niya upang iligtas siya.
Nang makita ang malakas na riz ni Ragnar, si Starlia ay nagsimulang mawalan ng katinoan dahil nahanap na niya ngayon ang kanyang pinapangarap na lalaki. Sa katotohanan, nakita ni Starlia si Ragnar bilang isang naglalakad na espada na may mga armas, at tila mayroon siyang bagay na kagustuhan sa mga espada. Habang nawawalan ng mga salita, may flashback si Starlia na kinasasangkutan ng kanyang tutor na si Marina. Tila, ipinaalam ni Marina kay Starlia na hindi na siya grounded at dapat na siyang bumalik sa kastilyo. Dahil sa paglalaan ng oras ni Starlia sa kanyang mga aktibidad sa Wordsmith, sinabi ni Marina na nakansele ang kanyang kasal. Bukod dito, nag-aalala si Marina dahil hindi niya aanihin ang mga gantimpala para sa pagtulong kay Starlia na matagumpay na pakasalan ng isang tao. Sa kasalukuyan, habang si Starlia ay nahuhumaling kay Ragnar, sinabi ni Ragnar sa kanila na siya at si Crimson ay handang tumulong. Upang mapagpasyahan ang kapalaran ni Ragnar at Crimson, isa sa mga tao ni Starlia ay ikinulong sina Crimson at Ragnar sa isang selda ng kulungan. Samantala, pinag-isipan nila ang kanilang gagawin. Sa oras na natitira, ginamit ni Ragnar at Crimson ang oras na ito upang pag-usapan ang kanilang mga pagkabalisa sa isa't isa. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinalik ni Crimson ang slime at binigyan si Ragnar ng breakdown ng sitwasyong kinaroroonan nila. Samantala, si Starlia ay nasa malalim pa rin ng kanyang iniisip na pinag-iisipan ang kanyang magiging asawa sa hinaharap. Nang makita si Starlia na tuluyang nawala sa kanyang pag-iisip, sinuntok ni Marina si Starlia at sinabi sa kanya na naging incompetent siya dahil sa pag-ibig kay Ragnar. Bukod dito, sinabi ni Marina kay Starlia na maganda na nakahanap na siya ng mamahalin at pinaalalahanan siya ng kanyang mga nagawa. Bagamat mahusay siya sa pag-ibig, sinabi ni Marina na dapat niyang tandaan na gampanan ang kanyang mga tungkulin sa pamumuno. Sa pagtitiwala ni Marina, ipinangako ni Starlia na tutuparin niya ang kanyang katayuan at hindi niya bibiguin ang mga nagtitiwala sa kanya sa kanilang buhay. Samantala, humingi ng tawad si Altimatia sa kanyang Diyos para sa kanyang mga kabiguan at tinanong siya ng kanyang Diyos na nagkataong kapatid niya kung bakit siya nabigo na protektahan siya. Nagising si Altimatia mula sa panaginip at napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay hindi na kasing engrandi gaya ng dati. Samantala, nagdaos ng pulong si Starlia kung saan nagulat ang subordinate ni Starlia tungkol sa aktibidad ng dragon na nagaganap sa malapit na lugar. Bukod dito, nagtataka si Starlia kung ano ang pinaplano ng Superior Dragon, at nagtanong sa kanyang underlang Mayjoy para sa mga update tungkol sa Teleportation Circle. Bilang tugon, sinabi ni Mayjoy na kukumpletuhin na ang Magic Circle sa loob ng isang araw. Sa panahon ng pagpupulong, biglang dumating sina Ragnar at Crimson at si Starlia ay nahuhumaling pa rin kay Ragnar. Upang matulungan si Starlia, ipinangako ni Crimson na ipagkakaloob kay Starlia at sa kanyang mga kaalyado si Ragnar na may kakayahang pumaslang sa Superior Dragons. Sa kabila ng labis na pag-ibig kay Ragnar, hindi nagtitiwala si Starlia kay Crimson at tumanggi siyang makipagtulungan sa kanila. Para makuha ang tiwala ni Starlia, inatasan ni Crimson si Ragnar na kumbinsihin si Starlia dahil crush na niya ito, at mas madali kung kukumbinsihin siya ni Ragnar. Matapos patunayan ni Ragnar ang pagkamuhi ni Crimson sa mga dragon, tinanggap ni Starlia ang kanilang tulong ngunit ipinaalala niya kay Crimson na aasa lamang siya sa kanya para sa intel at siya ang mamamahala sa pagpaplano. Samantala, binisita ni Kamoy si Altimatia na gulat pa rin na hindi na niya magamit ang time stop tulad ng dati. Para aliwin si Altimatia, dinala sa kanya ni Kamoy ang ulo ng lalaking pumaslang kay Diego at sinubukang aliwin si Altimatia. Nang makita ang ulo ng lalaking pumaslang sa kanyang tauhan, tumanggi si Altimatia na marinig si Kamoy dahil hindi siya komportable sa katotohanan na pinaslang niya ang lalaki sa gayong paraan. Bukod dito, binigyan siya ni Kamoy ng isang talem ng silverine na nagpapaalala sa kanya kay Ragnar. Para tulungan siyang maunawaan kung bakit siya nawawalan ng kapangyarihan, ipinaliwanag ni Kamoy na hindi makontrol ni Altimatia ang oras dahil pakiramdam niya ay talunan siya. Upang maibalik ang kanyang kontrol dito, dapat niyang kalimutan ang kanyang takot kay Ragnar. Noong una, tumanggi si Altimatia na utusan si Kamoy na tapusin si Ragnar dahil gusto niyang unahin ang pagpuksa sa kaharian ng Les upang hubugin ang mundo at sa mga hangarin ng kanyang Diyos. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang pagkukumbinsi, si Altimatia ay nagbigay ng talem ng silverine at hiniling kay Kamoy na dalhin sa kanya ang mga ulo ni Ragnar at Crimson.
Matapos ilabas ni Ultimatea ang kanyang kalooban na maghiganti kina Ragna at Crimson, muling nagsama ang dalawa kasama ang iba pang superior dragons. Nang maglaon, ipinakita at ipinaliwanag ni Ragna ang kanyang mga prinsipyo sa Silverine kay Starlia, na hindi niya maintindihan dahil sa makadiyos na riz ni Ragna. Upang maalis ang atensyon kay Ragna, hiniling ni Starlia sa kanyang mga nasasakupan na dalhin ang lahat ng kanilang mga sandata kay Ragna upang may pasok niya ang kanyang Silverine. Habang nilalagyan ng mga sandata ng tawahan ni Starlia ng Silverine, naalala ni Ragna ang isang talakayan nila kay Crimson. Tila, iminungkahi ni Crimson si Ragna na ilagay sa kanilang mga sandata ang kalahati ng kanyang Silverine at itago ang kalahati para sa kanyang sarili. Ito ay magpapahintulot sa kanila na hindi ganap na umasa sa mga puwersa ng Les Kingdom. Pagkatapos maglagay ng mas maraming sandata ng mga mandirigma, tumungo tayo sa ilan sa mga napakahusay na subordinate ni Starlia na nag-uusap sa isa't isa tungkol sa sitwasyon. Tila, dalawa sa kanila ang nabalisa, habang ang isang mandirigma na nagngangalang Chris ay nagsabi na okay siya sa proseso ng infusion, dahil magkakaroon siya ng isang malakas na sandata mula dito. Bukod dito, pinagtatalunan ni Chris na isang mahusay na mandirigma si Ragnar, habang iba naman ang iniisip ng isa pang subordinate. Samantalang ang isang kasama na nagngangalang Shin ay hinahamon si Ragnar ng maraming beses upang patunayan ang kanyang halaga, ngunit sa bawat oras ay natatalo lamang siya nito. Samantala, dalawang kambal na mandirigma ang lumapit kay Ragnar at iniharap sa kanya ang kanilang mga baril para sa infusion ng kanilang mga bala sa Silverine. Biglang nagpakita ang slime, at nagkamali sa pamamagitan ng pagsasabi sa mga babae na para silang mga dragon. Upang parusahan ang slime, ini-escort siya ng kambal sa isang hindi natukoy na lokasyon at ibinahagi sa kanya ang ilan sa kanilang nakaraang trauma. Bukod dito, pinahihirapan nila ang slime sa pamamagitan ng paglalagay ng mga paputok sa kanyang sarili bilang parusa. Samantala, ang isa pang grupo ng mga subordinate ay tila nahihirapan sa kanilang teleportation circle task. Maya-maya, nakita ng isa sa kanila si Crimson at tinanong siya kung bakit siya nandito. Bilang tugon, kinikilala ni Crimson ang kanilang mga pakikibaka sa gawaing ito, at nanggatuwirang matutulungan niya silang malampasan ang pagsubok na ito sa kanyang input. Sa kabilang banda, pinag-uusapan ni Alto at ng iba pang superior dragon kung ano ang dapat nilang makamit sa plano nilang ito. Upang matupad ang kanyang pangako kay Ultimatea, sinabi ni Kamoy na plano niyang harapin si Ragna at ang kanyang mga kaibigan mismo. Medyo nagtalo sila ni Alto tungkol dito. Pagkaraan ng ilang sandali, namagitan si Neboolim at sinabi na si Ragna at ang kanyang mga kaibigan ay darating sa kanila ng mag-isa, at hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Nang makita si Neboolim, pinuri ni Alto si Neboolim para sa kanyang maturity at sinabihan si Kamoy na kumilos ng higit na katulad niya. Bukod dito, sinabi ni Alto kay Ultimatea na maaasahan niya ito para sa yugto ng plano para sa pagsira ng bansa. Gayunpaman, walang plano si Alto na tapusin ang mga tao ng may awa tulad ng gusto ni Ultimatea dahil nagsimulang mabalisa si Ultimatea. Sinabi ni Ultimatea na ayos lang siya sa pagpaslang ng tao hanggat magagawa ni Alto ang trabaho. Para masigurado na lahat na matatapos na ang kanilang mga trabaho, sumabad si Terika, na sinabihan ang kanyang mga kasama na gampanan ang kanilang mga tungkulin at huwag mabaigo tulad ng iba na nawala sa kanila sa daan. Samantala, tinanong ni Eriko si Starlia kung nagsasabi ng totoo si Crimson tungkol sa kanya, at tinalo ni Ragna ang ilang superior dragon. Bilang tugon, sinabihan ni Starlia si Eriko na pag-isipang mabuti si Crimson dahil naniniwala siyang mahilig itong magkalat ng kasinungalingan sa loob ng kanyang makatutuhanang mga pahayag. Gayunpaman, binabanggit ni Eriko ang claim ni Crimson tungkol sa mga superior dragon bilang mga tao, at kinumpirma ni Starlia ang claim ni Crimson sa pamamagitan ng pagsasabi ng ilang sundalong nagtatrabaho para sa kanya na may mga katangiang hindi tao. Habang kinukumpirma ni Starlia ang pag-angkin ni Crimson, at naguguluhan si Eriko sa paghahayag na ito, ngunit sinabi ni Starlia na walang pagkakaiba kung ang kanilang mga kaaway ay dating tao. Mahalaga para sa kanya na ibigay ang lahat sa kanilang nalalapit na laban at mabuhay. Samantala, pinag-uusapan ni na Crimson at Ragna kung naniniwala si Ragna na may kapangyarihan siyang talunin si Kamoy. Matapos suriin ang kanyang sarili, sinabi ni Ragna na maaaring hindi siya handa na labanan siya. Sinabi ni Crimson na natutuwa siyang marinig iyon kung isasaalang-alang si Kamoy na isang superior dragon na lumampas sa kanyang mga limitasyon.
Pagkalipas ng ilang oras, nakasalubong ni Eriko si Fukuoka kung saan sinabi ni Fukuoka kay Eriko na tinulungan ni Crimson ang kanyang grupo sa paghahanda ng kanilang Magic Circle. Kasabay nito, dumating ang kambal sa selda ni Ragna kasama ang slime na mukhang pinahirapan. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita din si Crimson, at sinabi sa kanya ni Ragna na siya ay nasa kanyang selda dahil tinutulungan siya nitong manatiling kalmado. Bukod pa rito, sinabi ni Ragna na nailigtas niya ang karamihan sa kanyang kapangyarihan sa Silverine para sa mga paparating na laban. Upang bigyan si Ragna ng isang huling gawain, sinabihan ni Crimson si Ragna na hawakan ang isa sa mga espada ni Starlia, ipasok ang Silverine dito, at magtungo sa ilalim ng lupa upang maiwasan ang hinala ng kanyang mga sundalo. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Crimson ang slime mula sa kanyang depressive na estado at sinabihan siyang subaybayan si Ragna. Bago pa man makialam si Crimson, dumating si Starlia, at kinover niya ang sarili sa pagsasabing nagpaplano siyang umidlip at hindi nagdudulot ng gulo. Pagkatapos makipagkita kina Ragna at Crimson, sinabihan ni Starlia si Ragna na sundan siya para makapili siya ng sandata. Kasunod nito, sinabi ni Starlia na plano niyang manatili sa mga Solarian pagkatapos ng kanilang nalalapit na labanan. Upang mapanatili ang kapayapaan, plano niyang maging miyembro ng simbahan ng Solarian sa Dragon Scourge. Sa paggawa nito, umaasa si Starlia na paprotektahan ng mga Solarian ang kanyang mga tao. Gayunpaman, kung masasawi siya sa laban, gusto niyang maging Dragon Scourge si Ragna at pamunuan ang kanyang mga tao bilang kahalili niya. Nang marinig ang kahilingan ni Starlia, tinanggihan ni Ragna ang alok ni Starlia, na ikinagalit ni Starlia. Upang ipaalala kay Ragna ang kanyang mga salita, ipinaalala ni Starlia kay Ragna ang tungkol sa kanyang pangako na susundin siya at sinabing susundin niya ang kanyang mga utos. Pagkaraan ng ilang sandali, inilalagay ni Ragna ang karamihan sa kanyang Silverine sa bawat espada at sinabi kay Starlia na ipinangako niyang pananatilihin siyang ligtas. Sa kabilang banda, si Olto at Tereka at ilang mga dragon ay sumugod sa Royal Palace. Matapos magdulot ng kaguluhan sa nayon, dumating sina Olto at Tereka sa base ni Starlia kung saan sinubukan ni Tereka na makalusot ngunit nabigo. Matapos ang nabigong pagtatangka sa pagpasok, lumabas si Ragna sa base upang harapin si Tereka habang dahan-dahan na naglalakad na may dalawang espadang Silverine sa kanyang mga kamay. Samantala, hinihintay ng puwersa ni Starlia ang pagpasok ng puwersa ni Olto sa kanilang base. Sa kanilang pagtataka, maraming tao ang pumasok sa gusali at nagmakaawa kay Starlia at sa kanyang mga puwersa na protektahan sila. Naaalala ng pinuno na si Eriko ang mga babala ni Crimson tungkol sa mga kakayahan ni Olto sa paggawa ng gamot at pagpapahipnotismo, at sinabihan niya ang lahat na panatilihin ang kanilang mga bantay habang inaatake sila ng mga tao. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Starlia at tinulungan ang kanyang mga kasama sa banta ng tao. Sa panahon ng kaguluhan, inanunsyo niya na dapat lamang nilang protektahan ang mga taong nasa ilalim ng kanilang pangangalaga, at ang kanilang mga kapwa sundalo. Itinuturing niyang banta ang lahat at tatapusin sila mismo kung kinakailangan. Bukod dito, ipinagkatiwala ni Starlia kay Eriko ang proteksyon ng base at hiniling sina Gracia, Helia, Chris, at Marina na samahan siya sa kagubatan. Sa ibang lugar, tuwang-tuwa si Olto sa pagpapasya ni Starlia at hindi na makapaghintay na labanan siya sa lalong madaling panahon, samantalang si Crimson ay nagbibigay ng mga impormasyon sa talento ng Superior Dragon at kung paano ito nasusukat sa haba ng kanilang maturation. Kung aabutin sila ng maikling panahon para maging mature, magiging mas malakas sila bilang resulta. Sa kanyang pakikipaglaban kay Ragna, inamin ni Tereka na kulang siya sa talento ngunit binabayaran niya ito sa mga taon ng karanasang natamo niya noong siya ay tao. Sa panahon ng kanilang labanan, sinabi ni Ragna na mahirap para sa kanya na magkaroon ng isang tiyak na atake kay Tereka. Sinuri pa niya si Tereka at naniniwala siyang kakailanganin niyang gumamit ng malaking halaga ng Silverine para saktan siya. Pagkaraan ng ilang sandali, plano ni Ragna na i-channel ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa kanyang espada at umaasa na gagana ito sa kalaban. Samantala, nagpapatrol sina Gracia, Helia at mga miyembro ng aerial unit sa kagubatan mula sa itaas. Inihahatid nila ang kanilang mga natuklasan sa kanilang mga kasamahan, at binabanggit kung paanong hindi nila matukoy ang kinaroroonan ni Olto. Sabay-sabay, ipinaalam ng kambal kay Starlia na maraming dragon ang papunta malapit sa entrance ng base east at maaaring inaasahan ang kanilang susunod na galaw.
Bilang tugon, sinabi ni Starlia na ayos lang habang pinupuri ni Alto ang kanyang mga puwersa para sa kanilang pagsisikap laban sa kanyang hukbong tao. Maya-maya, tiningnan ni Alto si Tereka dahil medyo nag-aalala siya sa kanya. Pakiramdam niya ay nakakonsentrate si Alto sa kanya. Sinabi ni Tereka kay Alto na huwag mag-alala, dahil naniniwala siya na natalo niya si Ragna. Gayunpaman, tinanong pa ni Alto si Tereka tungkol kay Ragna upang makita kung siya ang Dragon Reaper na umatake kay Ultimatia, sa paniniwalang hindi matatalo si Ultimatia ng gayong mahinang lalaki. Naniniwala si Tereka na hindi si Ragna ang parehong lalaki. Gayunpaman, sinabi niya na ang Reaper ay maaaring naruroon sa larangan ng digmaan sa isang lugar. Upang tapusin si Ragna, sinubukan ni Tereka na tapusin siya, ngunit nagising si Ragna at iniiwasan ang kanyang pag-atake. Biglang dumating ang mga inferior dragon upang pahinain si Ragna, ngunit sinabi ni Tereka na hindi priority sa kanya si Ragna. Pakiramdam niya ay sapat na ang mga inferior dragon na ito para talunin siya. Matapos maniwala na si Ragna ay isang mahina lamang, nagtungo si Tereka kay Alto at humingi ng bagong order kay Alto upang italaga si Tereka ng ibang trabaho. Sinabi ni Alto kay Tereka na gusto niyang bisitahin niya ang lokasyon ni Starlia, at lipulin siya at ang kanyang mga puwersa sa kanyang pag-atake ng kanyan. Nang marinig na may problema si Starlia, sinubukan ni Ragna na pigilan si Tereka ngunit nabigla siya sa pinagsamang lakas ng inferior dragon. Mabuti na lang at dumating sina Shin at Gary para bigyan siya ng tulong at payo. Sa halip na pasalamatan ang dalawa para sa kanilang tulong, sinabihan sila ni Ragna na umalis at nangatuwiran na kaya niyang harapin ang mga inferior dragon at si Tereka ng mag-isa, na ikinagalit ni Shin. Nakaramdam ng pang-iinsulto, hinamon ni Shin si Ragna sa isang tunggalian. Sa sorpresa ni Ragna sa mismong sandaling iyon, nagkaroon ng flashback si Shin kung saan nag-training siya 4 na araw bago ang pagdating ni Ragna at Crimson sa base ni Starlia. Sa kanyang pagbabalik tanaw, ipinaalam ni Starlia sa kanyang mga puwersa na dapat nilang iwasan ang mga problema sa mga superior dragon. Tila, nakita ni Shin na duwag ang mga pamamaraan ni Starlia, na nakakaakit kay Starlia na ilagay si Shin sa kanyang lugar. Bukod dito, inihayag ni Starlia ang kanyang mga plano pagkatapos ng labanan sa kanyang mga sundalo. Pagkatapos ng isang taus-pusong talakayan sa isang dating kasama, binanggit ni Shin na nagpa siya ang 100 sundalo na manatili sa tabi ni Starlia. Sa kasalukuyan, binigyan ni Shin si Ragna ng maalalahanin na talumpati tungkol sa mga dahilan niya at ng iba sa pakikipaglaban. Bukod pa rito, sinabi niya kay Ragna na wala siyang pakialam sa kanyang motibo or sa kanyang lakas. Pagkatapos mag-open up kay Ragna, lumapit si Shin kay Gary, at in-update siya ni Gary sa kanilang sitwasyon. Bukod pa rito, sinabi ni Gary na gusto niyang patuloy na tulungan ang lahat sa laban na ito at makamit ang mas mataas na lakas. Pagkatapos makipagtalo sa slime saglit, plano ni Shin at Gary na pigilan si Tereka. Sa ibang lugar, plano ni Starlia na gamitin ang kanyang kapangyarihan para gawing teritoryo niya ang kagubatan. Sabay-sabay na ina-update siya ng mga kasama ni Starlia sa kanilang mga natuklasan at tagumpay. Sa kabilang banda, kinikilala ni Alto ang mga kalakasan ni Starlia at napagtanto niyang may binabalak siya gamit ang Magic Engraving Circle. Bilang karagdagan, ang plano ni Starlia ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang mga araw ng Solarian, at inihayag niya na nais ng mga Solarian na gumamit ng magic ng dragon para sa mga layunin ng labanan. Ang pagtanto ng mga pangangailangan ni Starlia para dito ay kamangha-mangha. Pabalik kay Starlia, kahit na ang mga dragon ay hindi naglalabas ng mga aura, nakikilala pa rin ni Starlia ang mga dragon dahil nagpapakita ang mga ito bilang mga itim na masa sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Starlia na alam ni Alto ang tungkol sa kanyang plano, at siya ay nataranta. Sa gulat, sinabi ni Starlia sa kanyang mga tropa na maging maingat sa mga abnormalidad. Biglang, maraming dragon ang umatake sa kanya at sa kanyang squad. Sa panahon ng pag-ataking ito, habang ang mga dragon ay nagpapatuloy sa kanilang pag-atake sa mga puwersa ni Starlia, ipinapalagay ng Alto na ang hanay ng Magic Circle engravings ni Starlia ay nasa 2 kilometro. Naalala niya ang mga babala ni Neboolim tungkol sa isang mage na nagngangalang Crimson na may Great Barrier Magic. Bukod dito, sinabi ni Alto na walang kabuluhan ang pagkapanalo sa digmaang ito kung makakatakas si Starlia ng buo ang kanyang buhay. Upang manalo sa labanang ito sa lahat ng mga paraan, plano ni Alto na makuha ang kabuuang kontrol sa Magic Teleportation Circle ni Starlia.
Malapit sa harang ay tumayo si Eriko kasama ang kanyang mga tauhan, habang siya ay nahaharap sa gulo at ang kanyang mga tauhan ay mabilis na nauubos. Nang makita ang bilang ng mga nasawi sa loob ng kanyang mga tauhan, sinabihan niya ang kanyang natitirang mga tropa na umatras. Sa lahat ng kaguluhan, nagpakita si Ultimatea sa kanyang dragon form, at nagpapakita na nalilito ang lahat, dahil hindi nila nakikita ang anumang paggalaw mula kay Ultimatea pero nauubos ang mga tauhan niya, na tila pinapas lang sila ni Ultimatea. Sa kabila ng pagkalito, biglang napagtanto ni Eriko na ang dragon na nasa harapan niya ay talagang nagkokontrol ng oras. Sa sandaling iyon, lumukso si Crimson sa linya ng apoy gamit ang isang malaorb na flashbang, na gumagana tulad ng isang cheat code habang sinusunog nito si Ultimatea. Matapos i-immobilize si Ultimatea, ipinahayag ni Crimson na mamanipulahin niya ang function ng orb upang ito ay sumabog kapag naramdaman nitong huminto na ang oras. Bukod pa rito, sinabi ni Crimson kay Eriko na binigyan niya ang mga taong pinoprotektahan niya ng mga armas at isang grupo ng mga armas dahil gusto nilang sumali sa laban. Bagamat hindi natuwa si Eriko sa mga pamamaraan ni Crimson, napilitan siyang sumunod dahil siya lang ang kanilang pag-asa. Bukod pa rito, sinabi ni Crimson na alam ni Alto ang tungkol sa susunod na yugto ng kanilang teleport plan, at nagpaplanong i-deploy ang kanyang hukbong tao sa paligid ng kanilang base upang sirain ito. Upang labanan ang hukbo ni Alto, gustong ipaglaban ni Crimson ang kanyang mga na-hypnotize na puwersa laban sa kanila. Sa ibang lugar, galit na galit si Ergiren na hindi siya makalusot sa isa sa mga hadlang ng base. Sa inis, napansin niya si Fok Oda sa malapit at hiniling sa kanya na dalhin siya sa Magic Circle. Gayunpaman, tumanggi si Fok Oda at nagpa siya na labanan si Ergiren. Nang makita ang paninindigan ni Fok Oda, nagkaroon si Ergiren ng maikling flashback ni Starlia na nakikipagtalo kay Fok Oda tungkol sa magic requirement ng Magic Circle. Sa kasalukuyan, tinalo ni Fok Oda si Ergiren at ninakaw ang kanyang mahika. Habang ang mga nakakatawang kalokohan ay nangyayari sa pagitan ni Fok Oda at ng kanyang mga kasama, si Crimson ay nanunood at humanga sa lakas ng puwersa ni Starlia. Biglang nagsimulang mangyari ang mga kakaibang bagay sa lugar, at hinimok ni Crimson si Fok Oda at ang kanyang mga kasama na sundan siya. Nalilito, tinanong ni Fok Oda si Crimson ng ilang mga katanungan, at sinabi sa kanya ni Crimson na dapat siyang tumuon sa pagprotekta sa hadlang. Samantala, ang puwersa ni Starlia ay nakikipaglaban sa mga mature na dragon, samantalang si Alto ay naiintriga sa kakaibang mga taktika ng labanan ni Starlia. Gayunpaman, ang mga dragon ay mabilis na sumugod kay Starlia, na naging dahilan upang siya ay bumagsak sa lupa. Habang nakadapa si Starlia, pinuri ni Alto si Starlia para sa kanyang mga pagsisikap ngunit kinikilala ang kanyang kawalan ng karanasan. Bago niya inangkin ang tagumpay, sinabi ni Tereka kay Alto na tatlong lalaki, sina Shin, Gary, at Ragna, ang tumalo sa ikatlong bahagi ng kanyang hukbo at sinabing dapat nilang tugunan ang pag-unlad na iyon. Samantala, nakikitang nag-aalangin sina Shin at Gary, dahil hindi sila sigurado kung mananaig sila. Ngunit sinimulan nilang tandaan na sa wakas ay nagsisimula ng patol-asin ni Ragna ang kanyang mga kakayahan, at nagiging komportable na sa kanyang kapangyarihan. Pero hindi niya alam kung hanggang kailan niya ito mapapatuloy. Gayunpaman, para protektahan ang lahat mula sa kasawian, gagawin ni Ragna ang lahat para talunin ang mga dragon. Kasabay nito, inamin ni Alto na mali ang kalkulasyon niya sa sitwasyon. Upang protektahan ang lahat, pinaslang ni Ragna ang maraming dragon sa loob ng isang kisap mata. Samantala, isa sa mga tropa ni Starlia ang sumugod sa kanya, at inutusan niya ang mga tropa na dalhin siya sa hilagang kanluran. Sa panahong ito, nalaman ni Alto na hindi nakamit ni na Ergiren at Platinum Tiara ang tagumpay sa labanan, na nagpagulo sa kanya. Bukod dito, iniisip niya ang tungkol sa mga puwersa ni Starlia, ang kanilang tunay na kakayahan, at firepower. Nalilito, tinanong niya si Tereka kung gaano katagal siya magre-recover, at bilang tugon, sinabi niya sa kanya na hindi ito magtatagal. Para kontrahin puwersa ni Starlia, bumuo si Alto ng bagong diskarte at ipinadala ito kay Tereka. Habang nasa isip ang plano, nagpapatuloy si Tereka bilang normal at planong pasabugan ang lahat sa loob ng 5 minuto. Samantala, tinulungan ni Shin si Ragna na pumaslang ng dragon, at sinabihan siya ni Ragna na huwag makialam. Ngunit binawi niya ang kanyang utos nang maalala niya ang mga salita ni Shin tungkol sa hindi pag-arte bilang isang bayani.
Pakiramdam niya ay parang makasarili siya, humingi ng tawad si Ragna kay Shin at sinabing kayang labanan ni Shin at Gary ang mga dragon sa anumang paraan na gusto nila. Bilang kapalit, ipinahayag ni Ragna na plano niyang protektahan sila at hiniling sa dalawa na sundin ang kanyang pamumuno. Habang sinusundan at pinapaslang ang mga dragon sa ilalim ng pamumuno ni Ragna, sina Shin at Gary ay nagmumuni-muni kung paano sila naiimpluwensyahan ni Ragna. Biglang na-infect ni Alto ang ilang mature na dragon kay Ragna at sa kanyang mga kaalyado bilang counterattack. Natalo sila ni Ragna ng madali at mabilis na ikinagalit ni Shin dahil hindi siya hinahayaan ni Ragna na makibahagi sa pag-atake. Gayunpaman, sinabi ni Ragna sa iba na ipagpatuloy ang pagsunod sa kanya sa kabila ng galit ni Shin sa kanya. Sa ibang lugar, galit na galit si Alto na mabilis na pinapaslang ni Ragna at ng kanyang mga kaalyado ang kanyang mga puwersa. Bukod pa rito, naguguluhan si Alto sa mga puwersa ng tao ni Starlia, at gusto niyang malaman kung anong uri ng mga armas ang kanilang ginagamit. Pagkatapos ng ilang brainstorming, napagpasyahan ni Alto na may ibang namumuno sa mga taong ito laban sa kanya. At iniisip niya kung ang parehong mga tao na naging sanhi ni Ultimatia na mabalisa, at ang iba pang mga isyu ay naruroon sa larangan ng digmaan. Samantala, sa lokasyon ng Magic Teleportation Circle si Crimson ay may isang na-brainwashed na tao na pinigilan si Fukuoda at ang kanyang mga kaalyado. Nang makita ang lahat ng puwersa na nalulula, sinabi sa kanila ni Crimson na siya na ang magdadala sa Magic Circle ngayon. Higit pa rito, inihayag ni Crimson ang kanyang mga intensyon para sa Magic Circle ay naaayon sa kanilang mga pangangailangan para dito. Gayunpaman, ayaw niyang magsama ng mga taong sa tingin niya ay magiging pabigat lamang. Nang marinig ang kalagayan ni Crimson, lahat ay nagsimulang sumang-ayon kay Crimson. Ngunit napagtanto ni Fukuoda na may mali sa lahat at hinarap si Crimson tungkol dito. Para mapanatag si Fukuoda, tinitiyak ni Crimson kay Fukuoda na walang mali sa kanyang mga kaibigan at maayos ang lahat. Samantala, pinag-iisipan ni Alto kung si Ragna ang Dragon Reaper dahil alam niyang nandito ang capital bombing person. Sa takot, nag-isip si Alto kung dapat niyang ipaalam kay Kamoy na nandito ang Dragon Reaper. Gayunpaman, nag-aalangan siya dahil alam niyang may mga kakampi si Starlia na may mga bagay na lalaban sa mga superior na dragon. Sa makatuwid, ipapadala niya si Kamoy hanggang sa kanyang kasawian. Samantala, habang tinatahak ng tropa ni Starlia ang Northwest, napansin ni Helia si Gracia na lumalamon ng ilang mature na dragon. Nang makita si Helia, inabutan ni Gracia si Helia ng ilang dragon meat at sinabi sa kanya na sila lang ang nakaligtas sa kanilang unit. Nang may pagkasabik, pinaplano ni Helia at Gracia ang kanilang paghihiganti. Pabalik sa Magic Teleportation Circle si Crimson ay nakikipag-usap kay Fukuoda, at biglang napagtanto ni Fukuoda na hindi siya makagalaw habang ang boses ni Crimson ay pumapasok sa kanyang isipan. Dahan-dahan, sa panahong ito, nangungulit si Crimson tungkol sa pagnanais na mahalin ng marami. Bago akitin ni Crimson si Fukuoda na i-activate ang Magic Circle para sa kanya, inactivate ni Fukuoda ang Magic Circle. Tinawag ni Mayjoy si Fukuoda at sinabihan siyang huwag sundin si Crimson. Biglang pinaputukan ng isa sa mga tauhan ni Crimson si Mayjoy kaya nataranta ang lahat. Dahil sa gulat, sinubukan ni Fukuoda na tulungan si Mayjoy, ngunit itinulak siya ni Crimson sa lupa. Habang napagtanto niya na ang kanyang hypnosis magic ay nawawalan na ng hawak sa iba, nagbanta si Crimson na tatapusin ang natitirang mga kasama nila kung hindi sila sumunod at i-activate ang Magic Circle. Dahil sa ayaw niyang mapahamak ang kanyang mga kaibigan, sinabi ni Fukuoda kay Crimson na isaaktibo niya ang Magic Circle. Biglang tumanggap si Mayjoy ng power boost na nakakagulat kay Crimson habang inuutusan ni Crimson ang mga taong na brainwash na atakihin si Mayjoy, at napatunayang hindi epektibo ang kanilang pag-atake laban sa kanya. Para labanan si Crimson, ginamit ni Mayjoy ang kanyang kapangyarihan para i-teleport si Crimson at ang kanyang mga tao palayo sa Magic Circle. Matapos gamitin ang marami sa kanyang kapangyarihan, nawalan ng malay si Mayjoy. Si Fukuoda at ang kanyang mga kaibigan ay sumugod sa kanyang tabi. Samantala, si Crimson at ang kanyang mga tauhan ay nahulog mula sa langit, at hindi siya makapaniwala na si Mayjoy ay may teleportation magic sa loob ng kanyang katawan. Galit na nawalan siya ng pagkakataong makakuha ng mga kilalang tropa sa ilalim ng kanyang panig, at nahulog mula sa langit si Crimson at ang kanyang mga taong na brainwash ng ilang sandali pa at bumagsak sila sa lupa.
Sa kabilang banda, pinag-iisipan pa rin ni Olto kung magandang ideya na dumating si Kamoy sa larangan ng digmaan or hindi. Sa mismong sandaling iyon, nagtataka siya kung bakit tinutulungan ng Dragon Reaper na si Ragna at ng kanyang kaakibat na si Crimson ang mga puwersa ni Starlia. Nalilito, nag-isip siya ng ilang bagay na maaaring makuha ni Crimson mula sa pagsuporta sa mga puwersa ni Starlia. Sa huli, naniniwala si Olto na nakikipagkumpetensya siya sa isang karera kay Crimson upang makita kung sino ang unang makakamit ng kanilang layunin. Sa isang karera sa isip, alam ni Olto na tatapusin niya si Starlia bago magawa ni Crimson ang kanyang layunin. Samantala, si Crimson ay nakahiga sa lupa at walang magawa. Dahil ang kanyang katawan ay nasa lupa, umaasa si Crimson na makakatakas si Ragna kasama ang mga kapuri-puri na mga kaalyado at masasawi si Starlia sa labanan. Sa lahat ng oras, sa labanan sa pagitan ng grupo ni Starlia at ng mga mature na dragon ni Olto, hawak pa rin ng commander si Starlia sa kanyang likod. Hinihikayat niya ang natitirang tropa na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Pagkatapos makipag-regroup sa commander, binibigyan ng kambal ang mga sundalong ito ng tulong. Umaasa si Starlia na maaari nilang ipagpatuloy ang pag-overwhelm sa mga dragon. Habang dinadala siya, naalala ni Starlia ang mga sinabi sa kanya ni Crimson tungkol sa kung bakit hindi niya dapat maliitin ang mga superior dragon. Habang sinusuri ng kambal ang battleground kung saan nilabanan ni Ragna si Terracop, pinag-isipan ni Starlia ang iba pang mga bagay na binanggit sa kanya ni Crimson tungkol sa kakayahan ni Terraca at saklaw nito. Sa intel na ito, nararamdaman ni Starlia na pinaliit niya ang lokasyon ni Olto. Sa kabilang banda, itinaas ni Olto ang kanyang Dragon Army's insanity level gamit ang kanyang kapangyarihan. Bagamat mawawalan sila ng silbi sa kanya sa loob ng 10 minuto, pakiramdam niya ay matatapos nila ang trabaho sa tamang oras. Bukod dito, pinag-isipan ni Olto kung paano haharapin ni Starlia ang pagdagdag na ito sa mga antas ng kapangyarihan ng mga dragon. Samantala, naglakas loob si Starlia at ang kanyang mga puwersa at tumungo sa kinaroroonan ni Olto. Habang binabalak nilang hampasin siya ng isang pag-atake na ginamit nila upang talunin ang isang nakaraang superior dragon, matapos mapagtantong may lumalapit sa kanya, tumayo si Olto mula sa kanyang upuan at nagsimulang magkalat ng mapanganib na lason sa hangin. Habang papalapit si Starlia at ang kanyang mga tropa sa kanya, natanggap ni Olto ang isang imahe sa kanyang isipan ng isang babaeng nagngangalang Lakose. Biglang sumulpat si Marina sa likod ni Olto, at winasak ang kanyang ulo at ang braso na ginagamit niya sa pagkalat ng mapanganib na lason. Gayunpaman, si Olto ay nananatiling hindi nasasawi sa pag-atake ni Marina, na nagtanong sa kanya kung ano ang nangyayari sa kanyang mga mata. Nalilito, iniwan ni Marina si Olto ng mag-isa habang nararamdaman niyang nagawa na niya ang kanyang bahagi sa digmaang ito. Nang nakumpromaso ang lokasyon ni Olto, sumugod si Starlia at ang kanyang mga kaalyado sa lokasyon ni Olto. Nasiyahan si Starlia sa pagtatangka ni Marina, dahil nakumbinsi siya nito na sabihin sa iba na huwag gamitin muna ang kanilang ultimate attack. Bukod dito, naramdaman ni Starlia na ang totoong Olto ay nasa 100 metro sa ilalim ng lupa at gamit ang kanyang kapangyarihan, kinaladkad niya si Olto sa ibabaw at sinabi kay Chris na umaasa siya sa kanya. Samantala, pinag-iisipan ni Olto ang kanyang buhay bilang tao at ang oras na kasama niya si Lakose. Habang ipinapahayag ni Olto ang kakaibang pakiramdam na nararamdaman niya, binabalaan siya ni Terra tungkol sa matataas na antas ng mahika sa kagubatan. Bukod pa rito, binabalaan niya si Olto na huwag hayaang makapasok ang mga dragon sa kagubatan. Biglang bumangon ang mga dragon sa kagubatan mula sa lupa at nagsimulang lumamon sa mga tao. Nang makita ito, binanggit ni Olto na hindi niya makontrol ang mga ito ngunit napagtanto na ang mga dragon sa kagubatan ay umaatake din sa kanyang mga kaaway. Pagkaraan ng ilang sandali, napagtanto ni Olto na nabawi ni Burgess ang kanyang mga kakayahan at sinusubukang tulungan sila sa digmaan. Gayunpaman, sinigawan ni Olto si Burgess dahil sa pakikialam niya sa kanyang digmaan kay Starlio, ngunit binawi niya ang kanyang pahayag dahil pakiramdam niya ay may gagawin siyang bagay na hindi pinag-isipan. Samantala, si Ragnar, Gary, at Shin ay nagpapatuloy sa pagpuksa sa higit pang mga dragon. Nang makita nilang natapos ang mga dragon, inatake sila ni Terra gamit ang kanyang cannon arm at sinabi kay Olto na nilipol niya sila sa kanyang pag-atake. Matapos gamitin ang kanyang armadong cannon, humiling si Terra kay Olto ng update sa kalagayan ni Starlia.
Gamit ang kanyang mata, nakita ni Alto si Starlia na nakahandusay sa lupa ngunit nagsisinungaling si Tereka tungkol sa kanyang katayuan. Kasabay nito, hindi alam ni Alto kung bakit niya ito ginagawa ito at sinabihan si Tereka na bantayan si Ragna. Habang ginagamit niya ang pagkakataong ito para pag-isipan ang kanyang kakaibang gawi, pagkaraan ng ilang sandali, nilapitan ni Alto ang walang malay na katawan ni Starlia at tinanong ang mga desisyon na ginawa niya sa labanan hanggang ngayon. Pagkatapos, pinag-iisipan ni Alto ang kanyang pag-iral bilang tao kasama ang kanyang mga subordinate na tao at sila Kesha. Sa sandaling ito, nalaman namin na pinaslang ni Kamoy sina Kesha at Alto at naging isa sa mga superior dragon. Matapos makita si Starlia, nakita ni Alto ang pagkakahawig ni na Prinsesa Lakesha at Prinsesa Starlia. Bukod dito, sinabi ni Alto kung paano muling nagpakita ang lahat ng nawala sa kanya noong panahong iyon sa laban na ito. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya kay Starlia na gustong-gusto niya ang kanilang labanan, at pinupuri siya at ang kanyang mga tropa para sa kanilang pagsisikap. Sa isang pagbabalik-tanaw, ipinaalam ni Crimson kay Starlia ang tungkol sa kakayahan ni Lakesha sa pamumuno at ang nakaraan bilang tao ni Alto. Sa huli, sinabihan ni Crimson si Starlia na huwag sumuko sa pakikipaglaban niya kay Alto dahil dahan-dahan siyang mababalisin ng kanilang desisyon. Pagkaraan ng ilang sandali, hiniling ni Alto kay Starlia na sumali sa Blood of the Wing, ngunit tumugon si Starlia at inamin na natalo siya ni Alto sa maraming kategorya. Gayunpaman, ipinaalam niya kay Alto ang tungkol sa isang lugar kung saan siya tinalo nito. Biglang pinalabas ni Starlia ang kanyang pag-atake sa Forging Arts kay Alto, na pumipilit sa kanya na tumama sa isang puno. Para protektahan si Starlia, kinuha ng ilang sundalo ang katawan ni Starlia, at inalis ni Chris ang sandata na ginamit niya para tumagos sa katawan ni Alto. Pagkatapos gamitin ni Chris ang espada, isinaaktibo ni Starlia ang kanyang diskarte sa Thought Union para makipag-usap sa kanyang mga natitirang tropa. Hinihiling niya sa lahat na ipadala ang kanilang enerhiya sa sandatang Silverine na hawak ni Chris. Gamit ang sandata, inihagis ni Chris ang sandata na ito sa kay Tereka, at sinabi ni Alto kay Tereka na mag-ingat. Sa halip na iwasan ang sandata, pinaputok ni Tereka ang kanyang kanyan dito, na nagre-resulta sa isang napakalaking pagsabog. Matapos mawala ang pagsabog, salamat kay Alto, nagkaroon lamang ng minor injury si Tereka. Ngunit sa sandaling iyon, tumalon si Ragna para kunin ang sandata na inihagis ni Chris. Samantala, nagising si Shin sa isang parang tubig na bula. Nalilito, pinagmamasdan ni Shin si Ragna mula sa loob ng bula habang kinukuha ni Ragna ang talim ni Chris, at inilunsad ang kanyang hunting flash attack kay Tereka. Nagmamasid mula sa malayo, nagdadalamati si Alto habang sa wakas ay nasawi si Tereka mula sa pag-atake. Gayunpaman, bago masawi, sinabi ni Tereka kay Alto na pinasabog niya ang kanyang sarili upang maiwasang masawi ng patago mula sa pag-atake ni Ragna. Nang makitang may lakas pa si Tereka, sinisisi ni Alto ang kanyang sarili sa pagbibigay ng maling impormasyon kay Tereka. Ngunit sinabihan siya ni Tereka na huwag mag-alala tungkol dito. Bukod pa rito, sinabi niya na dapat silang tumuon sa pagbuo ng isang diskarte na makakatulong sa kanila na maneg sa digmaang ito laban kay Starlia. Bago masawi, nagsimulang mag-flashback si Tereka sa panahon noong siya ay tao, na nagpapakita na kasama niya si Alto at pareho silang may kaugnayan kay Prinsesa Lakesha. Kasabay nito, sinasalamin ni Tereka ang matagal na niyang relasyon kay Alto at umaasa na mapapatawad niya ito. Sa kahilingan ni Tereka, sinabi ni Alto kay Tereka na gamitin ang kanyang natitirang puwersa ng buhay upang pasabogan ang kanyang sarili, at tiyakin ang pagkasawi ni Starlia at ng iba pa. Bago ang napakalaking pagsabog, nakatakas si Alto, at pagkatapos matiyak na nakalabas na si Alto sa kanyang blast radius, sumabog si Tereka. Upang pigilan ang pagsabog na mawala ang lahat, sinubukan ni Ragna na pigilan ang pagsabog gamit ang kanyang Silverine Freeze. Sa kabila ng pagbibigay ng slime ng tulong kay Ragna, napagtanto ni Ragna na labis para sa kanya ang pagsabog ni Tereka. Mula sa malayo, nagtataka si Starlia kung mapipigilan ba ni Ragna na tamaan sila ng pagsabog. Matapos mag-isip ng ilang sandali, napagtanto ni Starlia na ang kanyang espada ay maaaring pumipigil kay Ragna at sinimulang sisihin ang kanyang sarili para dito. Bukod pa rito, pinag-iisipan niya ang lahat ng mga sundalong nawala sa kanya, at ang mga nakaligtas sa digmaang ito upang tulungan si Ragna.
Sa pagpapahinto ng pagsabog, ginagamit ni Starlia ang kanyang mga kakayahan upang ipahiram kay Ragna ang higit na kapangyarihan, dahil gusto niyang maiwasan ang mas maraming casualty. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam niya kay Ragna na mayroon siyang mga tropang nagpo-protekta sa kanya habang ginagawa niya ang tungkuling ito. Bagamat dinaig sila ng lakas ni Terika, pinalakas ni na Starlia at Ragna ang init at tuluyang na-neutralize ang pag-atake ni Terika. Matapos in-neutralize ang pagsabog ni Terika, napagtanto ni Starlia na ang kasalukuyang Ragna ay malakas dahil sa kanyang hinaharap na sarili. Ibinahagi niya ang kanyang mga alalahanin para sa hinaharap na Ragna dahil si Ragna ay nagpahiram ng maraming kapangyarihan mula sa kanyang hinaharap na sarili. Bilang tugon, ang kasalukuyang Ragna ay nagpapasalamat kay Starlia sa pag-aalala tungkol sa hinaharap na Ragna, samantalang si Starlia ay nagpapasalamat kay Ragna para sa kanyang tulong at nakikiusap sa kanya na iwanan si Crimson at sumali sa kanyang hukbo. Bago pa makasagot si Ragna, nahimatay si Ragna, samantalang si Chris at ang iba ay nagpa-check up kay Starlia. Nagpapasalamat siya na natapos na ang digmaan. Matapos magpahinga ng ilang oras, sinabi sa kanya ng mga kasama ni Fukuoda na handa nang gamitin ang Magic Teleportation Circle. Nagising si Ragna pagkatapos ng mahabang panahon na pagkakahimatay. Gayunpaman, bago ipagdiwang ng ating mga tao ang kanilang tagumpay laban kay Alto at Terika, dumating si Kamoy at pinaslang si Starlia at ang kanyang mga puwersa. Pagkatapos, ibinaling ni Kamoy ang kanyang atensyon kay Ragna at naghahanda na sa labanan. Habang nag-aaway sina Ragna at Kamoy, nakatanggap kami ng flashback kasama sina Ragna at Crimson kung saan ipinaalam ni Crimson kay Ragna ang tungkol sa makapangyarihang sixth claw ni Kamoy, at ang Demon Sword Twin Fang. Bukod pa rito, ipinaalam niya kay Ragna ang tungkol sa Clawed Bloodline na pinagsama-sama sa pamamagitan ng mga espada at sining ng labanan. Dagdag pa, sinabi ni Crimson na pinaslang ng isang bandido ang isa sa kanila noong nakaraan at ninakaw ang isa sa mga demonic swords. Dagdag pa, ibinunyag niya na si Kamoy ay isang outlaw at na siya ay pumaslang ng isang tao sa kanyang nakaraan bilang tao, at ninakaw ang isa sa mga demonic swords. Bukod dito, binalaan ni Crimson si Ragna na hindi siya dapat makisali kay Kamoy sa labanan at kalabanan lamang siya kapag nasawi si Ultimatea. Sa kabila ng mga babala ni Crimson, sinabi ni Ragna, ngayon ay mananalo ako, at agad na napahirapan habang pinipilit siya ni Kamoy sa lupa. Nakaramdam ng kawalan ng pag-asa, nagsimulang managinip si Ragna nang makita niya ang kanyang sarili sa isang kahaliling dimensyon kasama si Starlia, na nagmakaawa sa kanya na magising. Nang sa wakas ay nagising si Ragna, sinabi sa kanya ni Starlia na siya ang real deal. Bukod pa rito, sinabi ni Starlia na siya at ang iba ay matagumpay na nag-teleport palayo sa kakaibang kapaligirang ito dahil sa Magic Teleportation Circle. Pagkatapos nilang dalawa na maglakad ng ilang sandali, huminto si Starlia at sinabihan si Ragna na magpatuloy nang wala siya. Bukod dito, sinabi ni Starlia na dapat siyang lumikha ng isang malakas na espada na tinatawag na Silver Comet. Kahit na magresulta ito sa kanyang kasawian, nais niyang tiyakin kay Ragna na ang espadang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanya. Dahil tumanggi si Ragna na umalis sa tabi ni Starlia, biglang bumagsak ang lupa sa ilalim ng mga paa ni Ragna, na naging dahilan ng pagbagsak niya. Pagkaraan ng 2 araw na walang malay, nagising si Ragna at natagpuan ang kanyang sarili na may mga bendahe na nakabalot sa kanyang katawan. Bagamat maaaring wala na si Starlia, sinabi ni Ragna na nararamdaman pa rin niya ang kanyang aura sa kanyang sarili. Pagkalabas ng kanyang kampo, napansin ni Ragna sina Chris, Fukuoda, at ang iba pang nakapaligid sa kanya. Bukod dito, si Ragna ay nagtungo sa labas at napansin na siya ay nasa bakuran ng Solarin Church. Pagkaraan ng ilang sandali, nakipagkita si Ragna kay Eriko habang dinadala siya ni Eriko upang makipagkita sa isang taong mahalaga. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig ni Ragna ang boses ni Ultimatea, at agad niya itong inatake. Ngunit nagpapakita ang kamukha ng mga babae, habang sinisimulan nilang ipakilala ang kanilang sarili bilang Dragon Scourge ng Solarian Church. Matapos buhayin ang pinuno ng Dragon Scourge na si Carola, ang pinaslang ni Ragna. Pinatawad niya si Ragna dahil alam nilang lahat ang galit ni Ragna kay Ultimatea ay napakalaki. Matapos makita na mayroon silang mga kakayahan sa pag-rewind ng oras, tinanong siya ni Ragna kung maaari niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan sa oras upang iligtas ang buhay ni Starlia.
Bilang tugon, ipinahayag niya na kaya niya, ngunit tutol siya dahil gumagamit ito ng labis na enerhiya, at pakiramdam niya ay isang pag-aaksaya ng oras ang pagligtas kay Starlia. Nang marinig ang tugon niya, sinabi ni Ragna na kung tatapusin niya si Eriko, tatapusin niya siya at kanyang mga kasamahan. Sa halip na gumamit ng karahasan, nagpa siya sina Ragna, Eriko at Corolla na mag-usap sa ibabaw ng isa sa mga gusali ng lugar. Sa kanilang talakayan, ipinahayag ni Marina ang kanyang sarili bilang isang miyembro ng Solarian Church na ang layunin ay gawing miyembro si Starlia. Tatapusin niya si Starlia kapag tumanggi siyang sumapi sa Solarian Church. Gayunpaman, dahil nabigo si Marina na tapusin si Starlia matapos ang kanyang pagtanggi na sumali sa simbahan, naghihintay si Marina na marinig mula sa kanyang mga nakatataas ang tungkol sa kanyang parusa. Sa sandaling umalis si Marina, inimbitahan ng pinuno ng Dragon Scourge si Ragna at tinanong kung gusto niyang maging isang Dragon Scourge. Nang walang anumang pag-aalinlangan, agad na tumanggi si Ragna, at sa kanyang pagtanggi, bina-blackmail siya ni Corolla sa pagsasabing ibabalik niya ang hukbo ni Starlia sa Earth. Galit na galit, sinira ni Ragna ang kanilang meeting table at sinabing kukunin niya ang mga refugee, at bilang kapalit ay tatapusin niya si Ultimatea. Pagkatapos ng pagpupulong, umalis si Ragna kasama ang slime at pumasok ang dalawa sa isa sa mga gusali sa malayo upang makipagkita kay Crimson. Nang makatagpo si Crimson, ipinakita ni Crimson kay Ragna ang susi sa ibang dimensyon habang sinasabing pagagalinggan niya si Ragna. Matapos makapasok sa nakatagong dimensyon na ibinalik si Crimson, sinabi ni Crimson na gusto niyang tumuon sa pagbuo ng tamang koponan na nakasentro sa mga kakayahan ni Ragna sa Silverine. At na hindi sila makakagawa ng kanilang susunod na hakbang hanggang sa maibalik ang Globe Chamber sa loob ng 3 taon. Narinig na kailangan nilang maghintay ng 3 taon, sinabi ni Ragna na dapat nilang talunin si Ultimatea ngayon at hindi nila ito dapat ipagpaliban. Gayunpaman, nananatiling matatag si Crimson at sinabing matatalo nila si Ultimatea matapos ito dahil naniniwala siyang nasawi na si Starlia. Sa paniniwalang buhay pa si Starlia, sinabi ni Ragna kay Crimson na buhay si Starlia at dapat silang magmadali sa kabila ng iniisip ni Crimson. Sa kabila ng babala ni Gollum, hindi umaatrad si Ragna. At bago umalis, nagpasalamat siya kay Crimson sa pagbibigay sa kanya ng susi. Gayunpaman, bago pa man siya makaalis, sumuko si Ragna sa lason na iniutos sa kanya ni Crimson na inumin noong una silang sumali sa mga koponan. Sa asensya, sinabi sa kanya ni Crimson kung ininom niya ang lason na ito, hindi siya maaaring magrebelde laban sa kanya. Nang makitang bumagsak si Ragna, natatawa si Crimson sa kawalang isip ni Ragna. Ngunit nabigla siya sa kanyang buhay nang makita niyang tumayo si Ragna sa isang iglap. Determinado na iligtas si Starlia, humingi ng paumanhin si Ragna sa kanyang pagkakanulo. Ngunit walang pakialam si Crimson, at ngayon ay gusto siyang tapusin. Para hindi makakilos si Ragna, sinubukan ni Kim Iron na salakayin si Ragna, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Matapos mapakumbaba ang parehong sina Crimson at Chimera, ipinaalam sa kanya ni Ragna ang tungkol sa unang pagkikita ng kanyang sarili sa hinaharap sa kanya. Tila, sa panahon ng pagtatagpo na ito, napagtanto ng hinaharap na Ragna na ang katawan ni Crimson ay walang puso pagkatapos niyang tapusin siya. Nang umalis si Ragna mula sa base, pumunta si Crimson sa isa sa mga silid ng kanyang base upang magpahinga. Samantala, bumalik si Ragna sa base ng Argentum Corner at nakasalubong sina Eriko, Shane, Chris at ang iba pa. Kasama ang lahat, ipinahayag ni Ragna na si Starlia ay buhay pa. Samantala, nakita sina Kamoy at Starlia sa isang silid kung saan hinawakan ni Kamoy si Starlia, at ipinakita sa kanya na nag-iwan ng marka ng lason si Olto sa kanyang katawan. Sa makatuwid, kung siya ay magtangkang umalis sa kabisera or kung si Ragna at ang kanyang mga kaalyado ay lalapit sa kanya, ang lason ay magpapagana at papaslang sa kanya. Bukod dito, pinag-uusapan ni Kamoy ang tungkol kay Olto at ang mga sugat na ginawa ni Ragna sa kanya sa kanilang laban. Sa kabilang banda, nagdadasal si Ultimatea sa kanyang bathala habang sumusumpa siyang pupuksain ang kanilang mga kaaway at ibabalik ang kanilang kapangyarihan. Bukod pa rito, umaasa siyang makikipag-usap muli sa kanya ang Diyos. Pagkaraan ng ilang sandali, pagkatapos makumplito ni Burgess ang kanyang metamorphosis, siya ay naging isang nilalang na pinangalanang Elder, at pumasok siya sa lugar na nagtatanong kay Ultimatea kung ano ang pinag-uusapan nila ng Diyos. Pagkatapos ay tinalakay nina Elder at Ultimatea ang mga puwersa ni Starlia at si Ragna, at ang posibilidad ng kanilang pagdating.
Pagkaraan ng ilang sandali, tinanong ni Elder si Nebolim at tinanong siya kung bakit hindi siya tumutugon sa kanyang mga telepatikong mensahe tungkol sa paglalaho ng araw. Bilang tugon, kinumpirma ni Nebolim na siya ang may pananagutan sa mga aksyon ng araw, dahil gusto niyang makita kung makakagawa siya ng espasyo na nananatili sa gabi. Nang makita ang mga pagsisikap ni Nebolim, pinuri ni Elder si Nebolim at sinabing handa niyang hayaan si Nebolim na ipagpatuloy ang kanyang proyekto at iwanan si Ultimatia sa kanyang pangangalaga. Bumalik kay Starlia, ibinunyag ni Starlia na hindi siya natatakot na masawi ngunit nangakong gagawa siya ng espada na makakalagpas sa mga klon ni Kamoy. Sa ibang lugar, humihingi ng update si Eriko kay Fok Oda tungkol sa progreso ng teleportation circle. Bilang tugon, sinabi ni Fok Oda na medyo ilang oras pa ang kailangan. Kaya pansamantala, binisita ni Eriko si Corolla at tinanong kung maaari niyang bigyan sila ng magic support. Dahil ang pagkasawi ni Ultimatia ay isang karaniwang layunin, tinatanggap ni Corolla na bigyan sila ng tulong. Ngunit hinihingi niya ang formula ng Magic Engraving Circle, at isang sample ng dugo ni Narag na Fok Oda at Mayjoy. Higit pa rito, ipinahayag ni Corolla na kung may pag-aalinlangan siya tungkol kay Eriko at sa aksyon ng puwersa nito, pipigilan niya sila kung sa tingin niya ay wala silang pagkakataong manalo. Sa kabilang banda, pumasok si Snake sa silid ni Crimson upang tingnan siya at nakitang nanginginig pa rin si Crimson sa mga sinabi ni Ragna. Bukod dito, ipinaalam ni Snake kay Crimson ang tungkol kay Burgess at sa kanyang paka na upang isakripisyo ang kanyang buhay. Dagdag pa, ibinunyag niya na kung aalisin ito ni Burgess si Snake at Crimson ang magiging huling miyembro ng lumang Wing Bloodline. Matapos marinig ang Snake, inilabas ni Crimson ang isang virtual na mapa at nang makita ang hadlang ni Nebolim, iniisip niya kung hindi pa rin kaya ni Ultimatia na kontrolin ang oras. Napagtatanto na maaring pabor sa kanila ang sitwasyon, sinabihan ni Crimson ang lahat na maghanda para sa labanan habang nagpasya siyang gamitin ang hukbo ni Naragna at Starlia bilang pang-abala para tapusin si Ultimatia. Samantala, sina Marina at Eriko ay nagbabahagi ng kanilang paniniwala na si Starlia ay nasa Palace District kasama ang may Winged Monarch. Nang marinig na ang grupo ay nakatutok kay Starlia, sinabi ni Corolla na dapat muna silang tumutok sa pagpaslang kay Ultimatia. Dahil kung matatalo nila siya, mahuhulog ang natitirang Superior Dragon. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinahagi ni Ragna ang kanyang pagnanais na harapin si Kamoy ng direkta. Mamaya, sinabi ni Eriko sa lahat na sisimulan nila ang kanilang plano sa loob ng 2 araw. At pansamantala, umaasa siyang maghahanda ang lahat. Samantala, may mabilis na sparring session sina Gary at Ragna. Matapos mag-sparring ng ilang sandali, kinikilala ng dalawang mandirigma ang lakas at pag-unlad ng isa't isa. Bagamat masaya si Ragna sa lakas na ipinagkaloob sa kanya, sinabi niya na mahirap para sa kanya na ipagmalaki ito dahil hindi siya nagsumikap ng husto para makuha ito. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinaalam ni Gary kay Ragna ang tungkol sa isa sa mga maniobra na nakita niyang ginawa niya sa pakikipaglaban nila kay Terika. At inamin na ginaya niya ang kanyang taktika at matagumpay na nagawa ito. Hindi man kapantay kay Ragna ang kanyang nagawa, ipinagmamalaki pa rin ni Gary ang kanyang naabot. At hiniling niya kay Ragna na ipagpatuloy ang pag-akay sa kanila sa mas maliwanag na landas sa pamamagitan ng pagpapakita sa kanila ng kanyang lakas. Pagkaraan ng ilang sandali, habang naghahanda ang lahat na mag-teleport pabalik sa Earth, sinimula ni Fok Oda ang Magic Circle. Samantalang ang Dragon Scourge ay nagsakripisyo ng kanilang sarili upang simulan ang isang time control magic countermeasure-like spell. Tila, ito ay magbibigay daan kay Eriko at sa iba pa na kumilos sa loob ng tumigil na oras. Gayunpaman, mayroon lamang silang 3 minuto para gawin ito ayon kay Corolla. Habang ang mga miyembro ng Dragon Scourge ay sunod-sunod na nasasawi, binigyan sila ni Corolla ng isang taos-pusong pananalita bago ay teleport si Ragna at ang mga puwersa ni Starlia pabalik sa kabisera. Naghihintay sa pagbabalik ng mga tao, hinarap ni Naolto at ng Elder ang mga puwersa ni Starlia. Samantalang si Ragna ay nagpasya na labanan si Kamoy. Samantala, naramdaman ni Nebolim si Crimson at ang kanyang entourage na dumating sa pinangyarihan. Sa pagdating sa larangan ng digmaan, napagtanto ni Crimson na si Ultimatia ay hindi pa pinahinto ang oras at napagpasyahan na posibleng hindi niya mapigilan ang oras. Biglang nag-transform si Elder sa kanyang anyo ng dragon, habang sinasabi niya sa kanyang mga kaaway na dudurugin niya sila.
Bumalik kay Ragna, hinarap ni Ragna si Kamoy, at nang makita si Starlia, sumugod siya sa gilid ni Starlia. Samantala, sinabi ni Olto sa hukbo ni Starlia na malapit nang mapahamak si Starlia kahit na matalo nila siya. Bumalik kay Ragna, si Ragna ay nakakatakot na makita si Starlia na nolasan ang buong katawan niya. Bagamat matagumpay na nagawa ni Starlia ang Silver Comet Sword para kay Ragna, sinabi niya sa kanya na hindi ito makakatulong sa kanya sa paglaban sa klon ni Kamoy, dahil siya ay nabigo hanggang sa huli. Para sa kapakanan ni Starlia, ipinangako ni Ragna kay Starlia na matatalo niya si Kamoy gamit ang kanyang espada. Matapos bigyan ng oras sina Starlia at Ragna para mag-usap, sa wakas ay bumalik si Kamoy sa larangan ng digmaan at agad silang nagsagupaan ng mga espada. Matapos makipaglaban ng ilang sandali, nagawang tusukin ni Ragna ang makataong katawan ni Kamoy, at hinikayat niya si Kamoy na mag-transform sa kanyang dragon form. Habang si Chimera at isa pang kaalyado ay nakaharap sa Elder, ang labanan ni Ragna at Kamoy ay namagitan sa kanila. Nang mapansing nasa panganib si Chimera at ang kanyang kaalyado, pinagtulungan ni Ragna ang dalawa sa pamamagitan ng pagyayelo sa mukha ng Elder. Kasunod ng tulong ni Ragna, inatake ni Kamoy si Ragna, itinulak siya palayo sa larangan ng digmaan. Kahit na ang Elder ay hindi kumikilos sa pamamagitan ng Rogna H's Silverine, ang kanyang dragon form ay nagusbong ng bagong mga ulo. Samantala, dinaig ng mga puwersa ni Starlia si Olto sa kanilang pinagsamang lakas. Sa kabila ng pagkakaroon ng kalamangan, ang moral ng mga puwersa ni Starlia ay bumaba ng panandalian. Nang makita ang pagkakataong ito, pinag-iisipan ni Olto kung makakamit niya ang antas ng lakas ni Terika. Sa pag-iisip ng kanyang nasawi na kasama na dumadaloy sa kanyang isipan, si Olto ay nag-transform sa isang mas malakas at may kakayahang dragon. Samantala, sina Ragna at Kamoy ay ipinunta ang kanilang tunggalian sa kalawakan. Samantalang sina Marina at Starlia ay nagmamasid sa labanan mula sa malayo. Nang makita si Marina sa kanyang tabi, sinabihan ni Starlia si Marina na iwan siya at tulungan ang iba sa mga dragon. Nang marinig ni Marina si Starlia, naalala ni Marina ang una niyang pagkikita kay Starlia noong bata pa siya. Bagamat kinilala ni Marina ang mga kapansanan ni Starlia, binanggit niya na nandyan pa rin si Starlia dahil nakikita ng iba ang halaga sa kanyang kakaibang kapangyarihan. Pagkatapos ng flashback, umalis si Marina at nagpaplanong tulungan ang iba sa mga dragon. Sa kabilang banda, naramdaman ni Nebolim si Crimson sa malapit at nag-isip na si Crimson ang haharap kay Ultimatea. Bagamat sa una ay hindi nag-aalala si Nebolim, nagsimulang lumampas si Crimson sa hadlang ni Nebolim, na naging sanhi ng pagkataranta niya. Bago ito malabanan ni Nebolim, nagpakita si Slime sa tabi niya at hinihigop siya, na pinaslang siya sa proseso. Samantala, pumapasok si Crimson at nagpapakita sa likod ni Ultimatea. Gamit ang kanyang huling hininga, tumawag si Nebolim kay Ultimatea, na nag-aalerto kay Ultimatea tungkol kay Crimson. Dahil sa pagkataranta, ginamit ni Crimson ang kanyang baril at ginamit ang kanyang device para pigilan ang mga kapangyarihan sa pagmamanipula ng oras ni Ultimatea na makagambala sa kanyang pakane. Upang kontrahin si Crimson, nag-transform si Ultimatea bilang dragon. Nang makitang nag-transform si Ultimatea, nag-flashback si Crimson sa panahon nang siya ay nagsagawa ng civil discussion kasama ang iba pang bersyon ng kanyang sarili, tungkol kay Ragna at kung ano ang sinabi niya sa kanya. Pagkatapos, hinawakan ni Crimson ang kanyang puso at inilagay ito sa loob ng kanyang katawan dahilan upang magbago siya. Sa kanyang bagong estado, ginagamit ni Crimson ang kanyang iba't ibang armas para labanan si Ultimatea. Bago makapagbigay si Crimson ng isang tiyak na atake sa kanya, si Ultimatea ay nagpakawalan ng isang malakas na pag-atake na bomb alot sa silid sa isang malaking pagsabog. Samantala, pinipilit pa rin ng puwersa ni Starlia na makipaglaban kay Olto. Matapos tapusin ni Olto ang karamihan sa hukbo ni Starlia, ibinaling niya ang kanyang atensyon kay Eriko at sinubukang tapusin siya. Sa kabutihang palad, pinoprotektahan ni Fok Oda si Eriko mula sa pag-atake ni Olto. Habang tinuturok ni Fok Oda ang kanyang sarili ng isang concoction na nagpapahintulot sa kanya na makamit ang mga kapangyarihan na kapantay ng mga dragon, sa kabila ng paglalagay ng isang disenteng pagsisikap laban kay Olto, natambo si Fok Oda sa isang kalapit na puwang. Para protektahan si Fok Oda na hindi masaktan, tumalon si Eriko at iniligtas si Fok Oda mula sa pagkahulog sa puwang. Sa lahat ng oras, sinusubukan ni Olto na pigilan sila, ngunit pinipigilan ng ilang hukbo ni Starlia ang kanyang mga pagsisikap.
Nang makitang niligtas siya ni Eriko, nagpasalamat si Fukuoda sa pagligtas sa kanya at sinabihan si Eriko na pigilan si Alto kasama ang iba. Bukod dito, inihayag ni Fukuoda ang kanyang plano na gamitin ang lahat ng mahika na kanyang hinihigop mula kay Alto upang talunin siya. Habang nag-uusap sila, ginambala ni Chris ang kanilang pag-uusap at sinabihan si Eriko na asikasuhin ang mga pangangailangan ni Fukuoda, habang humahakbang siya upang pigilan si Alto. Habang lumalaban si Chris na siyang pinuno ng hukbo ni Starlia. Nag-flashback si Chris kung saan inaalala niya ang mga karanasan niya kasama ang kanyang ina, ang pagkahumaling nito sa royalty, at kung paano ito nagdulot sa kanya sa pagkabalisa. Matapos ang pagpanaw ng kanyang ina, naging mersenaryo si Chris at nag-opt for illegal missions dahil mas nag-udyok sa kanya ang mga iyon. Bukod dito, ang isa sa mga misyon ni Christopher ay kasangkot sa pagharap niya sa kanyang sarili laban sa isang mature na dragon. Dahil sa misyon na ito ni Chris, nakuha ni Chris ang atensyon ni Starlia, at pagkatapos purihin ni Starlia si Chris para sa kanyang mga pagsisikap, kinuha si Chris ni Starlia. Sa kasalukuyan, ibinibigay ni Chris ang lahat sa laban. Pagkaraan ng ilang sandali, sina Eriko, Chris, at Fukuoda ay sabay na umatake kay Alto, na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Habang si Alto ay nasa pintuan na ng kasawian, nais ni Alto na mabigyan niya ng mas magandang gantimpala ang army ni Starlia sa pagkatalo sa kanya maliban sa kanyang buhay. Habang naghihingalo si Alto, sinabi ni Eriko kay Alto na wala siyang pinagsisisihan, at pinaslang ni Eriko si Alto. Habang nasasawi si Alto sa pag-iisip sa kanyang mga nahulog na kasama pagkatapos ng huling atake, si Eriko ay tinulungan ni Marina. Binigay ni Fukuoda ang huling hininga niya habang nakipaglaban kasama ng kanyang mga tropa. Bukod dito, inihayag din ni Marina na nasawi na rin si Starlia. Bumalik kay Crimson, napagtanto ni Crimson na maaari itong maging isang matagal na labanan kay Ultimatea dahil mayroon siyang maraming mahiwagang lakas. Kaya naman, lumipat siya sa mas psychological attack approach. Sa panahon ng laban ni Crimson, si Ultimatea ay may flashback tungkol sa Solarian Frontline Base 17. Tila, sa base na ito, maraming mga kopya ni Carola at manggagawa ang tumutugon sa mga pangangailangan ng mga nasasawi na sundalo. Habang inaasikaso ni Carola ang mga pangangailangan ng mga tao, binati siya ng isa pang Carola. Kumbaga, pinakabata sa batch ang Carola na nakilala natin sa Solarian Church. Bukod dito, ipinaalam ng batang Carola sa pinunong Carola noong panahong iyon na siya ay pinapunta sa base na ito dahil kailangan nila ng higit pang mga recruit ng Carola. Biglang tumanda ang pinunong si Carola, at nalanta dahil sa kanyang matinding pagsisikap sa pagtulong sa isa sa kanilang mga pasyente. Bago siya nasawi, napansin ng pinunong si Carola ang kalungkutan ng ating Carola tungkol sa kanyang pagpanaw at nakita niya itong kakaiba, dahil ang mga kopya ng Carola ay hindi ganito. Bukod dito, itinalaga niya ang ating Carola bilang maging pinuno ng mga Carolas. Habang si Carola ay gumagala sa base, ang lalaking iniligtas ng pinunong si Carola ay nagpapasalamat sa kanyang pagligtas sa kanya, kahit na hindi siya ang nagligtas sa kanya, nagpasya siyang purihin ang pagsisikap ng kanyang pinuno. Sa kasalukuyan, sa pakikipaglaban ni Chimera at ng kanyang mga kaalyado laban sa Elder, napansin ng Elder na bumagsak ang hadlang na pumapalibot sa mga larangan ng digmaan, na nagbibigay ng pagkakataon kay Chimera at sa kanyang kaalyado na saktan siya. Habang sumisigaw sa sakit, si Nebolim ay nagpapakita sa isip ni Elder. Sa isip ng Elder, sinabi ni Nebolim sa Elder na umaasa siya sa kanya upang manalo sa laban na ito, at humingi ng paumanhin na hindi niya maabot ang kanyang mga inaasahan. Nalungkot sa pagkasawi ni Nebolim, ang Elder ay nagbagong anyo sa isang Shadow Beast, at pinaslang niya si Chimera at ang kanyang kaalyado sa isang iglap. Bukod dito, upang protektahan si Ultimatea, sa kahilingan ni Nebolim, nagpatuloy siya sa pag-teleport sa kastilyo at posibleng paslangin ang slime. Nang makita ang kalansay ni Nebolim sa lupa, lumuhad ang Elder sa harap ng kanyang labi at nagluksa ito. Samantala, bago pa maihatid ni Crimson ang panghuling atake kay Ultimatea gamit ang kanyang baril, nabasag na ang puwang na kanilang pinaglalabanan, na nagpabigla sa dalawa. Habang pumuputok ang espasyo, namagitan ang Elder sa pagitan ni na Crimson at sa laban ni Ultimatea, at sinabihan niya si Ultimatea na sumama sa kanya dahil hindi niya maabot ang kanilang lokasyon. Upang maiwasan ang pagtakas ni Ultimatea, hinabol siya ni Crimson.
Samantala, sinasalamin ni Chimera ang kanyang pakikipagsosyo sa ahas, at bagamat ang ahas ay bahagi ng katawan ng Chimera, nagtatanong si Chimera kung paano niya mas kilala si Crimson kaysa sa kanyang sarili. Sa kasalukuyan, hiniling ng Snake kay Chimera na lumipat sa kanya, na ginagawang makakatanggap ang ahas ng pisikal na katawan. Matapos mag-transform sa isang ham-anak na anyo, agad na inatake ng Elder ang Snake, ngunit sinalungat ng Snake ang kanyang pag-atake sa pamamagitan ng pag-atake ng mapanganib na pag-atake na tinatawag na World Collapse. Dahil sa pag-ataking ito lamang, ang Elder, Crimson, at Ultimatia ay lahat ay napinsala. Bukod pa rito, pinipilit nito si Crimson at Ultimatia palabas ng kani-kanilang special na larangan ng digmaan. Habang naputol ang kanyang kamay, hinarap ni Crimson ang Snake tungkol sa kanyang taktika, at humingi ng paumanhin si Snake sa paggamit nito. Bukod dito, ang Elder ay bumalik sa kanyang anyo ng tao at nagsimulang masunog dahil sa araw. Nang makitang masasawi na siya, isang superior na lang ang mabubuhay, at tinawag niya si Kamoy, na ipinaalam sa kanya na siya na lang ang natitira na makakapagprotekta kay Ultimatia. Para tapusin ang Elder, dumating si Eriko at ibinigay ang huling atake sa Elder. Matapos tapusin ang Elder, si Eriko kasama ang dalawa sa kanyang mga kasama ay tumungo kay Ultimatia. Samantala, si Ragna ay nasa patuloy na pakikipaglaban kay Kamoy, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, sinimulan na siyang malamangan ni Ragna. Nang makitang siya ay pinahirapan, nagpa siya si Kamoy na umasa sa isang natutulog na kapangyarihan upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa lakas ni Ragna. Kasabay nito, bumangon si Ultimatia at pinaslang ang isa sa mga kasama ni Eriko. Upang wakasan si Ultimatia, tinusok ni Marina ang ulo ni Ultimatia gamit ang kanyang espada, na naging dahilan upang magpakawala siya ng sunod-sunod na pagsabog ng enerhiya. Biglang inilabas ni Kamoy ang kanyang Lightning God Battle Arts technique na naging sanhi ng pagbagsak ng lahat sa Earth sa lupa dahil sa matinding pressure mula dito. Sa desperasyon, tumangala si Ultimatia sa langit at tumawag kay Kamoy. Sa panahon ng labanan, may flashback si Kamoy na kinasasangkutan ng isang entity na tinatawag na Hilzea, ang Cloud Monarch. Tila, sinubukan ni Kamoy na salakayin si Hilzea ngunit nabigo itong mapinsala at sa halip ay nahiwa ng 8 beses. Bukod dito, nang makita ang mga pagtatangka ni Kamoy na tapusin siya, sinabi ni Hilzea na dumating siya dahil gusto niyang makita kung ano ang kaya ng espada ni Kamoy. Gayunpaman, bago umalis, inatake niya ang ulo ni Kamoy at sinabi sa kanya na ang mga taong pumuputol sa kanya ay nakatanggap ng parehong parusa bilang kapalit. Dahil si Kamoy ay napaka-talented, hinawakan ni Hilzea ang kanyang ulo, pinuri siya, at sinabi sa kanya na labanan ang malalakas na kalaban upang lumakas kaysa dati. Sa kasalukuyan, naalala ni Kamoy ang mga salita ni Hilzea at nagsimulang mag-transform sa isang mas malakas na nilalang upang mapantayan ang kanyang malakas na kalaban. Habang dinaig ni Kamoy si Ragna sa kanyang bagong transformation, gumapang si Crimson patungo sa kanyang naputol na braso at baril. Samantala, ang slime ay gumagala kay Helio, ngunit hiniling ni Crimson na lumapit sa kanya ang slime. Biglang, isang kislap ng liwanag ang bomb alot sa larangan ng digmaan. Bumalik kay Ragna, sa wakas ay nagawang atakihin ni Kamoy ang ulo ni Ragna, at sinabi niya na plano niyang tapusin si Hilzea at ang Dragon God sa susunod. Biglang nilamon ni Ragna ang larangan ng digmaan gamit ang kanyang ilaw at muling ikinabat ang kanyang ulo. Samantala, ginugunita ni Ultimatia ang kanyang nakaraang karanasan bilang isang kopya ng Corolla, at naalala niya ang panahon na isa siya sa pinakamatandang Corolla sa kanilang frontline base. Pagkatapos noong panahong iyon, may bumagsak sa frontline base, at ang bumagsak sa kanilang base ay isang batang si Kamoy. Pagkatapos bumagsak sa base, sinabi ni Kamoy kay Ultimatia na ang lahat ng kanyang mga subordinate na Corolla ay naiinis sa kanya, at hiniling sa kanya na umalis sa kanyang paningin. Nang makitang si Kamoy ay nasugatan, nangako si Ultimatia na papagalingin si Kamoy kung hahayaan niyang pagalingin niya ang isa sa kanyang mga clone. Dahil si Kamoy ay mainitan ng ulo, nagbanta siyang tatapusin si Ultimatia kapag hindi ito aalis at nagsimulang sumugod. Matapos takbuhan ito ni Ultimatia, bumagsak si Kamoy, at nadulas din si Ultimatia sa hagdan. Sa pag-alala na tinawag siya ni Kamoy na madaling mapalitan dahil ang kanyang mga clone ay papalit sa kanya pagkatapos ng kanyang kasawian, si Ultimatia ay bumangon at bumalik kay Kamoy.
Nang makitang bumalik si Ultimatea, pinaslang ni Kamoy si Ultimatea, ngunit nirewind niya ang oras upang mabuhay muli, at pinagaling niya ang mga clone na Corolla at mga sugat ni Kamoy. Dahil natatangi si Ultimatea na iyon sa iba pang mga clone, mula noon, sinamahan ni Kamoy si Ultimatea kahit saan siya magpunta. Sa kasalukuyan, si Ultimatea ay tumawag muli kay Kamoy. Nang marinig ang tawag ni Ultimatea para sa tulong, si Kamoy ay sumugod kay Ragna para tapusin siya at bumalik kay Ultimatea sa lalong madaling panahon. Sa loob ng isang iglap, si Ragna ay nataman ng talim ni Kamoy at pinahirapan bago siya inalisan ng ulo sa pag-atake. Gayunpaman, muling ikinabot ni Ragna ang kanyang ulo at tinamaan niya si Kamoy ng isang Flash Hunter. Samantala, si Ultimatea, sa bingit ng kasawian, ay tumatawag kay Kamoy, na nagpaputok sa lahat ng kanyang pandama sa kanyang pag-atake ng direkta patungo kay Ragna. Sa panahon ng labanan, si Kamoy ay patuloy na may mga kislap ni Hilzia sa kanyang harapan. Mula sa malayo, tumayo si Hilzia, sinabi na sa wakas ay naabot na ni Ragna ang antas ng lakas na kayang talunin siya. Maya-maya, tinamaan ni Ragna si Kamoy gamit ang kanyang Twin Hunting Flash. Dahil sa magkasunod na katangian ng pag-atake na ito, nahuli si Kamoy at nasawi siya sa proseso. Bago tuluyang mawala, inihagis niya ang kanyang talim patungo kay Ultimatea, habang humihingi siya ng tawad sa kanya dahil sa hindi niya nabayaran ang utang sa kanya. Nang mawala si Kamoy, bumagsak pabalik sa lupa si Ragna at nauna siyang bumagsak sa lupa. Nang makitang ang lahat ng kanyang superior dragon ay napaslang, si Ultimatea ay nagsimulang magpanik habang siya ay sumisigaw na huminto ang oras. Matapos ang isang desperadong pagtatangka na ihinto ang oras ay tumigil sa paggalaw at dahil dito, napagtanto niya na sa wakas ay bumalik na ang kanyang kapangyarihan. Nang makabalik na ang kanyang kapangyarihan, medyo nagsaya saglit si Ultimatea. Ngunit bago niya muling maibalik ang oras, isa sa mga kambal ang lumapit habang pinaputok niya si Ultimatea gamit ang Crimson's pistol, na naglalaman ng silverine lace na mga bala. Pagkatapos tapusin si Ultimatea, may huling flashback si Ultimatea tungkol sa oras na kasama niya ang batang si Kamoy sa ibabaw ng cliff's edge. Tila, tinanong ng batang si Kamoy si Ultimatea bilang Corolla tungkol sa kung ano ang gusto nito bilang kapalit bilang paraan ng pagbabayad sa kanya, dahil may utang ito sa kanya. Sa oras na ito, isang pakang nabuo sa pagitan nila upang palayain ang Corolla mula sa Diyos. Bumalik sa kasalukuyan at malapit ng masawi, makikita si Ultimatea na naglalakad patungo sa espada ni Kamoy na may mga bala sa kanyang katawan. Habang inaalala niya ang kanyang panahon sa simbahan ng Solarian kung saan siya ay binansagan bilang numero ng produkto na 19,835. Maliwanag na siya ay napakatalino kahit na may limitadong oras at karanasan sa lahat ng mga kopya. Bukod dito, isang araw ang lahat ng kanyang mga clone ay nagsisigawan at sinisisi siya ng simbahan bilang isang taong hindi naniniwala sa anak ng Diyos, at ang kanyang relasyon kay Kamoy bilang isang kadahilanan ng pagkalugi ng simbahan. Kinulong nila si Kamoy, at plano nilang tapusin siya at ang lahat ng nagngangalit na kopya ng Corolla. Sa sandaling iyon, nagpakita ang tunay na Dragon God at pina-freed si Ultimatea at si Kamoy, habang nililaki niya si Ultimatea, bilang ang Winged Monarch ng Dragon God. Pabalik sa kasalukuyan, habang gumagapang si Ultimatea, humingi siya sa Diyos ng pangalawang pagkakataon ngunit nalaman niyang hindi na siya kailangan. Nagsisimula siyang masunog sa sikat ng araw, habang inaalala ang mga salita ni Kamoy na nakatulong sa kanya na mabuhay ng higit sa kanyang makakaya. Matapos malaman na ilang sandali lang ang layo niya sa kasawian, sinubukan niyang lumakad patungo sa lilim ng blade ni Kamoy ngunit nasunog siya bago makarating doon. Nanonood ng kasawian ni Ultimatea, hinayaan ni Crimson ang kanyang dragon-fused na katawan na masunog habang inilalagay niya ang kanyang puso pabalik sa pagkabihag sa likod ng apat na hadlang, at bumantong hininga tungkol sa kakilakilabot na tagumpay na umaalingaw-ngaw ang sigaw ng isa sa mga buhay na kambal. Samantala, nakipagkita si Ragna sa kanyang hinaharap na sarili na nagtatanong kung pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa. Bilang tugon, ang kasalukuyang Ragna ay hindi nagpapakita ng panghihinayang, ngunit ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan ay nagpapalungkot sa kanya. Habang nakaupong mag-isa si Ragna, nagpakita si Crimson na nagtatanong kung kumusta na siya. Bukod dito, dahil nakalagay si Ragna sa isang chamber, sinabihan siya ni Crimson na umalis at inihatid niya siya sa isang silid ng ospital kung saan nakita niya ang walang malay na Starlier.
Pagdating sa ospital, nalaman ni Ragna na gumaling na ang lason ni Starlia at ang dahilan kung bakit siya lumalaban para mabuhay ay walang iba kundi dahil kay Ragna. Kasama si Starlia sa kama ng ospital, naalala ni Ragna ang lahat ng mga kasama niyang nasawi bago nakipagkita kay Shin sa labas ng ospital. Pagkatapos magpaalam kay Shin, ibinunyag ni Ragna na hahanapin niya ang susunod na bloodline, habang siya ay muling maglalakbay na kasama sina Crimson at Slime sa isang paglalakbay upang wakasan ang lahat ng dragon.